Ang lalaking ito ay sumasakay sa kanyang minamahal na motor nang biglang may kotse na lumabas mula sa isang eskinita. Pareho silang nabulag sa hindi inaasahang sitwasyon na ito. Mabilis na nagpreno ang lalaki at inikot ang motor. Matapos kumalma, pinagalitan niya ang babae na walang ingat sa pagmamaneho na muntik na silang magkasakit sa puso. Ngunit hindi rin nagpatalo ang babae at agad siyang sinigawan na isa siyang bobo dahil hindi siya tumitingin sa mga dumadaan. Buti na lang at mataas ang kanyang antas kaya naiwasan niya ang banggaan. Nagalit ang lalaki dahil tinawag siyang bobo, ngunit pinigilan na lang niya ang kanyang galit, sumakay sa kanyang motor at umalis. Ngunit napansin niya ang kanyang cellphone na nasa kalsada kaya pinulot niya ito at tinanong ang babae kung paano niya ito babayaran. Paano ko pananagutan ang nahulog mula sa iyong bulsa? Sabi ng babae at akmang aalis na, ngunit matatag na hinawakan ni Kang Suo ang kamay nito at sinabing dapat niyang bayaran ang kanyang pagkawala. Dahil hindi epektibo ang malumanay na pag-uusap, pinalo ng babae ang junior ni Kang Suo kaya ito ay bumagsak sa lupa at umalis na. Ang lalaking ito na si Kang Suo ay sumakay sa kanyang isa 0 milyong won na motor sa buong Seoul para maghanap ng trabaho. Wala siyang ibang trabaho maliban sa pagiging delivery man at nagtatrabaho lang siya sa isang lugar sa loob ng 2 buwan. Ngayon, dumating siya sa isang squatter area para mag-apply sa isang sikat na kainan sa internet. Sa pagtingin sa tattoo sa braso ng may-ari ng restaurant, halata na mukha siyang isang tunay na gangster. Gayunpaman, siya ay napakabait at binigyan si Kang Suo ng isang masarap na mangkok ng noodles. Bukod pa rito, pumayag din siya sa kondisyon ni Kang Suo na magtrabaho lamang sa loob ng 2 buwan. Ang dahilan ay halos walang delivery man ang tumatagal ng higit sa 1 linggo. Akala ni Kang Suo ay madali siyang matatanggap, ngunit mayroon pang 2 pagsubok. Isang payat na babae ang pumasok sa restaurant. Siya ay may kakaibang pagpapatawa na maaaring magpatahimik sa sinuman sa loob ng 3 segundo. Dahil hindi tumawa si Kang Suo sa anumang sinabi niya, balak na siyang tanggihan ng babaeng may mahabang buhok. Naamoy ni Kang Suo ang panganib kaya agad siyang nagbago ng saloobin. Tumawa siya sa bawat biro ng babae. Ngunit dahil sa kanyang kakaibang tawa, napansin ng 2 may-ari na nagpapanggap lamang siya. Sinabi nila na kailangan pa ni Kang Suo na makapasa sa isa pang pagsubok upang makuha ang pag-apruba ng pinakamahusay na delivery woman ng restaurant, ang mandirigmang delivery woman na si Dan-a. Siya rin ang nakabangga ni Kang Suo sa daan papunta sa restaurant. Dahil sa agresibong kilos niya, ayaw ni Kang Suo na makisali kay Dan-a. Tinitigan niya si Kang Suo ng may mapanuring mga mata. Biglang tinawag ni Dan-a si Kang Suo na kuya at sinabihan siyang umupo ng maayos. Bagaman ayaw niya, masunurin pa rin siyang sumunod. Pagkatapos ng isang pagtatasa, sa wakas ay sumang-ayon ang 3 na tanggapin si Kang Suo. Sa unang araw pa lang ng trabaho, napansin ni Kang Suo ang malaking impluwensya ni Dan-a. Hindi lang siya isang maalamat na mabilis at mahusay, kundi dahil din sa mga estudyanteng lalaki na laging sumusunod sa kanya tuwing dumadaan siya. Samantala, sa unang araw pa lang ng trabaho ni Kang Suo, nakatagpo na siya ng isang mayabang na customer. Tumanggap siya ng order na maghatid ng noodles sa isang repair shop. Na-curious si Kang Suo sa presyo ng pag-aayos ng supercar doon, ngunit nilait siya ng mayaman na binata na huwag na raw siyang mangarap ng malaki dahil parang ampaw lang daw siya. Dahil bigla siyang ininsulto, nagtaas ng kilay si Kang Suo at binalaan siya na huwag siyang maging bastos. Kahit na isa lang siyang delivery man, hindi ibig sabihin na kahit sino ay pwedeng maging bastos sa kanya. Pinigilan ni Kang Suo ang sarili niya na huwag suntukin ang mayaman na lalaki. Matapos tapusin ang trabaho, tahimik siyang umalis, akala niya ay tapos na ang lahat. Sa kasamaang palad, mayroon pa ring mga nanggugulo kay Kang Suo. Ilang lalaking delivery man ang gustong ipakilala si Kang Suo sa isang lolo na tila manager ng mga delivery man sa lugar. Binantaan pa siya na kung hindi siya pupunta, pagsisisihan niya ito. Hindi lang si Kang Suo ang nahirapan sa kanyang unang araw, kundi pati na rin si Dan-a na naharap sa mga lalaking laging nangugulo sa kanya. Isa na rito ang lalaking may baling na buhok na mabilis kumilos na naglakas loob na tapikin ang puwet ni Dan-a. Bilang resulta, halos mabali ang braso niya. Hindi kailanman naging uri si Dan-a ng babae na pwedeng paglaruan ng mga lalaki. Mahinahon na binalaan ni Dan-a ang lalaking may baling na buhok, pagkatapos ay kinuha ang bayad at umalis na parang wala lang. Tinapos ni Kang Suo ang kanyang unang araw na may pansamantalang pagiging kontento kay Dan-a. Sinabi niya sa kanya na magtrabaho ng mas mabuti, kundi ay tatanggalin siya. Akala ni Kang Suo ay matatapos ng maayos ang araw na ito, ngunit dumating na naman ang susunod na problema. Pagkatapos kunin ni Kang Suo ang mga plato mula sa customer, nakita niya ang isang babae na kumakain ng tira-tira. Sa nakita niya, naisip niya na marahil ay tumakas ang babae sa kanilang bahay, kaya tinawag niya ito, dinala sa restaurant at nilutuan ng mainit na pagkain. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Ji-eun. Dahil sa sobrang higpit ng kanyang pamilya, palihim siyang tumakas. Sa umaga, tumakas pa siya mula sa mga bodyguard ng pamilya at sa hapon naman, na frozen ang kanyang bank card. Dahil wala na siyang ibang paraan, kinain niya ang tira-tira. Dahil walang matutuluyan si Ji-eun, pinatulog siya ni Kang Suo sa kanyang kwarto sa restaurant. Siya naman ay natulog sa upuan sa isang marangyang villa. Ang mayaman na lalaki na hinatira ni Kang Suo ng pagkain ay kumakain kasama ang kanyang mga magulang. Nagpapakitang gilas siya sa labas, ngunit nang sigawan siya ng kanyang ama, bigla siyang naging parang maliit na isda. Tila hindi siya binibigyan ng halaga sa kanilang pamilya. Ang tanging nakukuha niya mula sa kanyang mga magulang ay pera. Marahil ay dahil dito, bumili siya ng bagong kotse at
umalingaw sa tuwa na parang may pinatutunayan siya sa mundo. Samantala, maaga pa lang, nalaman ni Kang Suo na nawawala ang 7 plato ng pagkain na naihatid niya kahapon. Sinabi ni Dan-an na kung hindi niya ito mahahanap, tatanggalin siya sa trabaho. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa kanya. Sino ba naman ang gagawa ng ganoong bagay? Wala siyang ibang magawa kundi sumakay sa kanyang motor at umasa na makikita niya ito. Sa dulo, nakita niya talaga ang isang tao na maihawak ng kanyang food container. Nang tingnan niya ng mabuti, ito pala ang 3 tauhan kahapon. Posible bang ginawa nila ang maruming gawaing ito dahil lang hindi siya pumunta para magpakilala? Nang makita na nabuking sila, nagmamadaling tumakas ang 3 habang tinatawanan siya. Dahil hindi niya kayang habulin ang bawat isa, pinili na lang ni Kang Suo na habulin ang isa sa kanila. Nang mahuli niya ito, sinuntok niya ito ng 2 beses at pagkatapos ay tinanong kung nasaan ang kanilang boss. Tila alam niya na kung hindi niya ito aayusin, mas marami pa siyang problemang haharapin sa hinaharap. Diretsong pinuntahan ni Kang Suo ang kanilang boss. Bago pa sila magkausap, nagsuntukan na sila. Ang kanilang boss ay isang martial arts expert at si Kang Suo, na may self-taught martial arts, ay malinaw na hindi makakatapat sa kanya, kaya mabilis siyang napatumba. Nanuya pa siya na buti na lang at mabagal siya at nagpakawala ng mapanganib na suntok. Ngunit agad na lumaban si Kang Suo at matapang na pumalag. Nakalimutan ng boss na ang malakas ay takot sa mga matatapang at ang matapang ay takot sa mga walang pakialam sa buhay. At si Kang Suo ay malinaw na nasa pangalawang uri. Kung hindi niya mababawi ang food container, matatanggal siya sa trabaho. Sa pag-iisip nito, agad na sinakal ni Kang Suo ang boss, handang mamatay para sa laban na ito. Nang makita ito, naisip ng boss na hindi sulit ang pakikipagsapalaran, kaya sumuko na lang siya at ibinalik ang food container kay Kang Suo, habang sinasabi sa kanyang mga tauhan na ang lalaking ito ay isang psycho at huwag nilang guluhin. Pagbalik ni Kang Suo sa kanyang kwarto, nakita niyang naghihintay si Ji-yeon na may dalang maraming gamit. Umiti siya na parang liquid nitrogen at sinabi na sinunod niya ang payo ni Kang Suo na magsimulang maging independent. Dahil dito, nag-alok si Ji-yeon na lumipat sa kwarto ni Kang Suo. Nagulat si Kang Suo at hindi makapaniwala. Hindi pa ba siya sapat na mahirap at kailangan pa niyang makisama sa isang maliit na babae? Sinubukan ni Kang Suo na kumbinsihin si Ji-yeon na umuwi na lang. Ngunit napaiyak si Ji-yeon at sinabi na umalis siya sa bahay dahil hindi niya nakaya ang pagiging diktador ng kanyang ina. Gusto raw siyang ipakasal ito sa isang estrangherong mayaman na hindi pa niya nakikita. Hindi kaya ni Kang Suo na maging matigas sa mahinang babae sa harap niya. Sa huli, pumayag siya na manatili muna si Ji-yeon sa kanyang kwarto. Ngunit sinabi niya kay Ji-yeon na kailangan niyang umalis bago mag alas 7 ng umaga at bumalik pagkatapos ng alas 11 ng gabi. Ito ay dahil hindi pa niya maipapaliwanag ang sitwasyong ito sa ibang tao sa restaurant. Kinaumagahan, pumunta si Dan-a sa isang klase. Bukod sa paghahatid ng pagkain, kailangan din niyang pumasok sa klase. Nakipagkasundo siya sa may-ari, basta di linisin niya ang restaurant, papayagan siya nitong mag-aral ng libre. Bakit siya nagsisikap ng husto? Dahil balak niyang umalis ng Korea kapag nakapag-ipon na siya ng sapat na pera. Habang pagod na nag-uunat siya ng kanyang kamay, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Ngunit hindi para kumustahin ang kanyang anak, kundi para humingi ng pera. Hiningi ng ina na bayaran ni Dan-a ang matrikula ng kanyang kapatid, ngunit hindi basta-basta si Dan-a. Diretsahan siyang tumanggi, wala akong ibibigay na pera sa iyo. Kahit nabantaan siya ng kanyang ina na ibebenta ang kanyang kidney, hindi siya natinag. Akala niya ay sapat na ang malas na tawagan siya ng kanyang ina para maningil. Ngunit nang matapos na ang kanyang klase, nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari ng bahay. Sinabi ng may-ari ng bahay na dahil may darating na architectural company, tataas ang upa ng 100,000 won. Si Dan-a ay nag-ipon ng pera para sa ibang bansa at ang biglaang pagtaas na ito ay nagpabago sa kanyang plano, kaya mariin siyang tumutol. Ang may-ari ay napabuntong hininga at nagsabing malas siya na nagkaroon ng ganoong tenan. Samantala, nakahanap si Ji-yeon ng part-time job sa isang coffee shop. Nagkataon naman, ang unang customer niya ay ang mayaman na lalaki na nakilala niya. Agad niyang nakilala si Ji-yeon bilang ang babae na umakyat sa kanyang kotse para tumakas sa kanyang pamilya. Nang malaman ni Ji-yeon na nakilala siya, mabilis siyang nag-alala at patuloy na humingi ng paumanhin. Hinimok lang niya ang mayaman na lalaki na umalis ng tahimik. Ngunit hindi nangyari ang gusto niya dahil lang iabot niya ang kape. Hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang hikaw sa tasa nito. Nang makita ito ng mayaman na lalaki, nagalit siya. Hiniling na humingi ng paumanhin ang babae at hiningi na makausap ang manager. Nagsimulang umiyak si Ji-yeon, nagkunwaring natatakot at sinamantala ang pagkakataon habang hindi siya nakatingin upang kunin ang hikaw at isuot itong muli. Nang dumating ang manager, hindi makita ang hikaw. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Pinupuna ang mayaman na lalaki bilang isang bastos na nambubuli ng mga empleyado. Naisip niyang nabuking siya sa harap ng maraming tao, kaya umalis na lang siya ng may puot. Sa parehong sandali, aakyat na sana si Dan-a sa bodega para kumuha ng mga gamit nang makita niya na sarado at nakakandado ang pinto ng kwarto ni Kang Suo at may nakasabit na pulang tela. Malinaw na damit ng babae ito, kaya dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang pinto gamit ang susi. Sa loob, puro damit at gamit ng babae. Dahil dito, naisip niya na sinusukat ni Kang Suo ang mga damit at biglang naramdaman niya na nanlalamig ang kanyang likod at naisip na baka nagpapanggap si Kang Suo bilang babae. Sa una ay gusto niya itong tanggalin sa trabaho. Ngunit nang pag-isipan niya, may naisip siyang ideya. Kinabukasan, habang nagdi-distribute sila ng flyers, kasama si Dan-a, biglang sinabi niya, ang daming magagandang damit sa kwarto mo.
Nang marinig ito, nagulat si Kang Soo, naisip niyang nabuking ang kanyang lihim, at nang ipapaliwanag niya na sana, pinigilan siya ni Dan-a. Naiintindihan ko. Normal lang sa mga lalaki na magkaroon ng ganitong interes, at maaari kong itago ang iyong sekreto. Ngunit ang bayad sa pagtatago ng sekreto ay 100,000 won sa isang buwan. Tuwang-tuwa si Dan-a sa pagmamaneho pa uwi, masaya dahil nakahanap siya ng madaling pagkakakitaan. Sa kanyang daan pa uwi, biglang nakita niya ulit ang boss ng mga delivery man. Gusto niyang tanggalin ni Dan-a sa trabaho si Kang Soo, dahil psycho at marahas daw ito. Ang pakikipagtrabaho sa kanya ay maglalagay sa kanya sa panganib. Naisip ni Dan-a na si Kang Soo ang kanyang cash cow, at kung tatanggalin niya ito, saan siya kukuha ng pera para sa pagtaas ng upa. Tinawanan ni Dan-a ang boss at sinabing mas marami siyang alam tungkol sa kanya kaysa rito. Alam niyang ang boss ang nagnakaw ng mga plato sa restaurant. Sinabi ni Dan-a sa boss na sumama sa kanya sa isang lugar. Sa kabila ng kanyang balingkinitang katawan, magaling siya sa martial arts, hindi hamak na mas magaling pa kaysa sa mga eksperto. Nagsimula silang magpalitan ng ilang galaw, at ang mga nakamamanghang suntok niya ay nagpataka sa boss sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Habang naglalaban, hindi sinasadyang nahawakan ng boss ang dibdib ni Dan-a. Nagalit siya at sinuntok niya ito ng malakas. Ngunit ang boss ay walang kahihiyan na nagtapat ng kanyang pagmamahal, kaya sinipa niya ito at gumulong sa kalye. Ang sipa na iyon ay hindi lamang nagwasak sa kanyang pangarap sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang natitirang dignidad. Ang mayaman na binata, nagalit pa rin sa paglalaro sa kanya ni Ji-yeon sa tindahan, ay nagpa siyang makipagkarera. Sa karera, masasabi na isa siya sa mga pinakamagaling sa Seoul, at sa huli, nanalo siya. Kinabukasan, habang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na pinapapunta siya sa kumpanya. Pagpasok niya sa pinto, sinabi ng kanyang ama, matagal na tayong hindi naglaro ng golf, maglaro tayo. Tuwang-tuwa siya at gusto niyang pumunta sa golf course kasama ang kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ama, dito na lang. Nang marinig ito, biglang naisip ng mayaman na binata na siya pala ang golf ball. Pagkatapos sabihin ito, umalingaw ang tunog ng suntukan sa opisina. Pagkatapos ng suntukan, sinabi ng ama, wag na huwag kang magpapakita sa akin. Ang rason ay nahuli ng mga paparazzi ang karera niya kagabi. Buti na lang at may pumigil, kundi ay magiging malubhang epekto ito. Hindi niya na matandaan kung pang-ilan na itong pag-aayos niya sa kalokohan ng kanyang anak. Galit na galit ang kanyang ama, na halos gusto niyang sakalin ang kanyang anak, at pinayuhan siya na maghanap na lang ng lugar para sa sarili. Pagkatapos, hinila palabas ng gwardiya ang mayaman na binata at itinapon sa labas ng pintuan ng kumpanya na parang basura. Sa ganitong pagtrato sa kanya, nawala ng pag-asa ang mayaman na binata. Ang mismong ama niya ay nagsabi ng ganoong masasakit na salita na nagpatigil sa kanya sa pagnanais na mabuhay pa. Ang masamang kapatid ni Dan-a ay pumunta para makita siya sa coffee shop at desperately humingi ng tulong. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng gulo. Sa nakaraan, ang kapatid na lalaki ay nagpakasasa sa kalokohan na nagdulot ng pagbagsak ng kanilang pamilya dahil sa utang. Wala nang tiwala si Dan-a. Malamig siyang nagsabi, mula ngayon, isipin mo na lang na hindi mo ako kapatid. Samantala, nakatanggap si Kang Soo ng isang kagyat na tawag, isang malapit na kaibigan ang nagkaroon ng malubhang aksidente sa trapiko na may panganib na maging bedridden habang buhay. Agad siyang sumakay sa kanyang motor na may matinding pagkabahala at takot. Si Dan-a, pagkatapos ng hindi kaaya-ayang pag-uusap sa kanyang kapatid, na nagpahirap sa kanilang pamilya, para kay Dan-a, siya ay isang makasaysayang kriminal. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mayaman na binata na nakatayo sa gilid ng tulay, handa ng tumalon. Nagmamadaling tumakbo si Dan-a para pigilan siya, at nang makita niya na may dumating para iligtas siya, pansamantalang huminto ang mayaman na binata sa kanyang balak na magpakamatay. Ngunit habang umaakyat siya pabalik sa railing, nadulas siya at muntik ng mahulog. Agad na hinila siya ni Dan-a, ngunit dahil sa bigat niya, pareho silang nahulog sa ilog. Ang malamig na tubig ay nagbalik sa lahat ng masakit na alaala. Naalala ni Dan-a ang mga araw ng kahirapan, kung paano niya nilabanan ang mga loan shark, at kung paano niya sinigawan ang mga ito na kapag ginulo pa nila ang kanyang ina, ay hindi na sila makikita pa. Ito ay dahil sa kanyang masamang kapatid na nagdulot ng 1-0 milyong won na utang sa kanilang pamilya. Mula noon, nagpasya si Dan-a na umalis ng bahay, at nangako sa kanyang ina na hindi niya ulitin ang maling daan nito. Matapos ang pakikipaglaban, sa wakas ay nahilari ni Dan-a ang mayaman na binata paakyat sa pampang. Sinubukan niyang magbigay ng tiis para iligtas siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmulat siya ng mata at nagising, habang si Dan-a ay hingal na hingal at nakahiga sa tabi niya. Niyakap ni Dan-a ang mayaman na binata at umiyak, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil kung namatay siya, mamamatay din siya. Sa ospital, sinabi kay Kang Soo ang kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan. Sana ay naligtas siya kung hindi naipit ang ambulansya sa trapiko dahil sa construction. Dahil sa pag-ikot sa ibang daan, nangyari ang lahat ng ito. Malakas ang dating ng tsinelas na parang mafia, kaya napatingin ang buong ospital. Walang nagawa si Kang Soo, kundi pumunta sa pinangyarihan ng insidente para magtanong kung may nakasaksi. Pero dahil hating gabi na noon, halos wala siyang mahanap na sinuman. Sa pagbalik sa dalawang muntik ng malunod, tinanong ni Dan-a ang pangalan ng mayamang lalaki kung bakit niya pinili ang ganoong kahangalan. Yumuko siya at nagbuntong hininga, pakiramdam niya na sayang ang kanyang buhay. Bukod
Bukod sa pag-ingay ay wala siyang alam gawin. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Dan-a. Totoong sobra siyang masaya, kaya nagiging tanga, hindi niya matiis ang kawalang katarungan na ito. Sinabi niya sa mayamang lalaki na tumayo at sinipa siya ng ilang beses. Nag-iba ang pakikitungo ng kanyang tagapagligtas, kaya nag-iba ang mukha ng mayamang bata at sinabing babayaran niya ito. Ngunit tinanggihan ito ni Dan-a dahil ayaw niyang kumuha ng pera mula sa isang matandang lalaki na humihingi pa rin ng pera sa kanyang ina. Nang sumunod na araw, sa silid ni Kang Soo, sumasakit ang ulo niya nang makita si Ji-yeon na hindi nagtatrabaho sa katapusan ng linggo. Sa loob ng silid, baka mahuli sila at may tao sa ibaba. Kaya binigyan ni Kang Soo si Ji-yeon ng pera para makapaglaro siya hanggang gabi. Tinulungan din niya itong matagumpay na makatalon mula sa balkonahe para walang makakita. Pagkaalis niya, nalaglag ni Kang Soo ang panloob na damit ni Ji-yeon. Nang handa na siyang itago ito, bumukas ang pinto at pumasok si Dan-a. Pagkakita sa panloob na damit sa kamay ni Kang Soo, walang magawa si Dan-a at sinabi niya, hindi pa ba sapat ang maglaro buong gabi? Sa banyo, walang magawa si Dan-a dahil sa pagligtas ng isang tao. Nasugatan siya at medyo nilalagnat pa, ngunit dahil sa trabaho ay hindi siya makapag-isip. Nang makarating siya sa isang mataas na gusali para maghatid ng pagkain, nasira ang elevator ng kargamento. Ayon sa patakaran, hindi dapat sumakay ang mga trooper sa elevator ng mga pasahero na napakawalang saysay. Wala siyang pagpipilian kundi umakyat sa hagdan patungong ika-negatibo 20 palapag. Para sa isang taong may sakit, ang gawaing ito ay parang torture. Nang makarating siya sa palapag, pinagtawanan pa siya ng mga babaeng umorder. Dahil alam nilang sira ang elevator ng kargamento at umorder pa rin sila ng pagkain. Ang layunin lang nila ay paglaruan siya. Dahil dito, galit na galit siya at nagsimula siyang magmura at sinabi, pagkatapos nito, huwag na kayong mag-order ng pagkain mula sa aming tindahan, walang maghahatid. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya. Ngunit dahil nasugatan, nilalagnat at umakyat pa sa 20 palapag, nahilo siya at nawalan ng malay sa pasilyo. Nang mawalan siya ng malay, nabasag pa niya ang isang napakamahal na florera. Ang may-ari ng bahay ay nag-aalala lamang sa kanyang florera. Nang dalhin si Dan-a sa ospital, nagkataon na naroon din ang mayamang lalaki para magpa-check up. Mula sa doktor, nalaman ng mayamang lalaki na nasa mapanganib na kalagayan si Dan-a. May lagnat na 40 degrees, may mga galos sa buong katawan, may impeksyon, at kailangan niyang ma-admit agad sa ospital. Pagkagising ni Dan-a, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo na nagtatanong kung bakit siya na late. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi talaga siya makakapagtrabaho, kaya hiniling niya sa mayamang lalaki na pumalit sa kanya. Para magbayad ng utang na loob, pumayag siyang tumulong. Napansin ni Kang Soo na siya pala ang taong may mapanghamak na tono sa mga manggagawa. Noong una, ayaw magturo ni Kang Soo, ngunit nakumbinsi siya ng amo kaya tinuruan niya ito kung paano balutin ang noodles para sa paghahatid. Bilang anak ng mayaman, hindi sanay ang binata sa gawaing kamay kaya natapon niya ang mga noodles. Nang makaharap ang isang mahirap na customer, bigla siyang nagtanong, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kinailangan ni Kang Soo na mamagitan agad kung hindi ay lalaki ang gulo. Kinagabihan, habang naghugas silang dalawa ng pinggan, sa wakas ay humingi ng tawad ang mayamang lalaki, hindi na mapagmataas ang kanyang saloobin tulad ng dati. Hindi naman makitid ang isip ni Kang Soo, kaya mabilis siyang nagpatawad. Nagsimula na rin siyang maniwala na hindi masamang tao ang mayamang binata. Pag alis niya, natuklasan ni Kang Soo na ang kanyang motorsiklo at ang kay Dan-a ay ninakaw. Lumalabas na ang tatlong tauhan ng matandang boss ay galit pa rin kay Kang Soo, kaya ninakaw nila ang motorsiklo ni Kang Soo para ibenta. Ngunit hindi nila inaasahan na, sa loob ng 5 taon, si Kang Soo ay nagpalit ng maraming lokasyon. Ang lahat ng mga trooper sa Seoul ay kaibigan niya. Paghinto pa lang nila, may ibang trooper na agad na nakakilala sa kanila. Kaya wala silang nagawa kundi tumakas sa daan. Hinabol sila ng mahigit 1-0 grupo. Ngayon, gusto na lang nilang maibenta ang motorsiklo ng mabilis nang makahanap sila ng bumibili. Handa na sana silang magtransaksyon nang palibutan sila ng isang malaking grupo. Nang makita ang ganoon karaming tao, agad na natakot ang tatlong lalaki at sumuko. Pagkatapos, ibinigay sila ni Kang Soo sa matandang boss para asikasuhin. Nang makita ang kanyang mga tauhan na nagnanakaw, labis na nalungkot ang matandang boss. Ang isang nakakahiya na bagay na tulad nito ay ginawa rin nila. Habang tinuturuan niya ang kanyang mga tauhan, nilapitan siya ni Kang Soo at pinigilan na nagpapahiwatig na sapat na iyon at hindi magandang saktan sila. Nang makita ang taos pusong mga mata ni Kang Soo, nagpa siya ang matandang boss na makipagkasundo sa kanya. Inilipat si Dan-a sa isang pribadong silid sa ospital sa tulong ng mayamang lalaki. Nagtataka siya kung gaano siya kayaman. Patuloy na iginigiit ng mayamang lalaki na ang kanilang pamilya ay napakayaman. Hiling niya kay Dan-a na hingin ang kanyang mga karapatan at bayaran siya. Nag-isip si Dan-a at tinanong kung maaari ba niyang ilipat sa kanya ang 15 milyong won. Sa isang gabi, kumita siya ng malaking halaga. Akala niya si panaginip lang ito, kaya pinahawakan niya sa mayamang lalaki ang kanyang pisngi. Nang lumapit siya para kurutin siya ng marahan, sa sandaling tiningnan niya ito ng malapitan, naramdaman niya ang tibok ng puso, kaya mabilis niyang inurong ang kanyang kamay. Sa wakas, nakaalis na rin si Kang Soo sa kanyang pasanin, si Ji-yeon, na pumayag na umuwi kasama ang kanyang ama. Ngayon, nag-iisa na lang siya at nakatutok sa pag-imbestiga sa sanhi ng aksidente ng kanyang kaibigan. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ng isang driver ng taxi, nalaman ni Kang Soo na ang kalsada kung saan dumaan ang biktima noong araw na iyon ay walang anumang konstruksyon. Iyon ay dahil sa isang grupo ng mga racers na umupa ng isang tao para gumawa ng peking karatula. Determinado si Kang
Suo na hanapin ang mayamang grupong iyon ng mga racers para makuha ang hustisya para sa kanyang kaibigan. Muling nagkita ang magkaaway na sina Ji-yoon at ang mayamang lalaki. Sa pagkakataong ito ay sa isang blind date na inayos ng kanilang mga pamilya. Hindi na magalang si Ji-yoon tulad ng dati. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, umalis siya at iniwan ang mayamang lalaki na nagbuntong hininga. Sa daan pa uwi, nakita ni Kang Suo si Dan-a na pumunta pa rin sa English Center kahit na mahina ang kanyang katawan. Hindi niya matiis, kaya inayos niya at inihanda ang mga materyales para sa kanya. Pagkatapos, nagtanong si Kang Suo kung bakit nag-aaral si Dan-a ng English sa edad na ito. Uminom si Dan-a ng tubig at sinabing, malalaman mo rin sa huli. At sinadya pa niyang magsalita ng English para tuksuhin si Kang Suo. Patuloy na nagtatrabaho ang mayamang binata sa restaurant. Inosenteng dinala siya ni Kang Suo upang magbalat ng sibuyas na nagpaiyak sa binata. Nagtanong pa ang amo, may namatay ba sa pamilya niyo? Sa daan para maghatid, muling nakita ng mayamang binata si Dan-a. Lumitaw siya na may dalang cake at yumuko upang humingi ng paumanhin dahil sa sobrang bagal niya maglakad. Hindi siya sumusuko sa anumang pagkakataon upang mag-isip ng masama tungkol sa mayamang binata hanggang sa bumalik ito sa kanya sa pamamagitan ng pagkunwaring hahalikan ang kanyang kamay. Natakot si Dan-a at umatras, lalo namang iginagalang si Kang Suo ng matandang boss at ng grupo ng mga kabataan. Inimbitahan siya nito na kumain. Hiniling ni Kang Suo sa buong grupo na hanapin ang grupo ng mga racers. Agad na pumayag ang matandang boss na tumulong. Kaya nakita natin ang isang grupo ng mga trooper na nagtulungan, nagdikit ng mga banner, nagpamahagi ng mga flyer upang makakuha ng impormasyon. Inalagaan ng mayamang lalaki si Dan-a sa ospital, kaya inakala ng nurse na sila ay magkasintahan, ngunit agad na itinanggi ito ni Dan-a. Matapos ang 2 araw ng trabaho, pagod na pagod ang mayamang binata, hiniling niya na makatulog sa tabi ng silid ni Dan-a para maginhawa, ngunit inakala niya na may masamang intensyon ito, kaya sinipa niya ito ng ilang beses. Nang lumabas ang mayamang bata mula sa silid, sinumpa ni Dan-a na bubuhos ang ulan kapag naghahatid ito. Tunay nga, kinabukasan ay umulan ng malakas at agad na naging abala si Kang Suo-hipper. Nakita ulit ni Kang Suo ang matandang boss at ang grupo ng mga kabataan. Naghinala siya na ang mayamang binata ay maihilig sa racing. Ngunit nagtiwala si Kang Suo sa binata. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, napagtanto niya na ang kabilang panig ay hindi masamang tao at medyo inosente pa. Nagplano si Dan-a na halikan si Kang Suo para i-record ang video at ipadala sa mayamang binata. Gusto niyang patayin ang pag-asa nito. Ngunit hindi si Kang Suo ang tipo ng lalaking madaling lapitan. Mas lalo siyang umiiwas kapag ang isang babae ay sumisiksik na parang tanga. Galit na umalis si Dan-a, umuulan, kaya dali-daling dinala ni Kang Suo ang isang payong upang hindi siya mabasa. Nakatanggap si Kang Suo ng isang tawag. Nang makarating siya, sinabi ng taong iyon, nakita ko ang inyong mga banner. Na-record ng aking dashcam ang aking paglalakbay. Ngunit sa kasamaang palad ay na-delete ko ang lahat. Hindi ko alam kung mayroon kayong paraan upang i-recover ito. Nang marinig ito, nalunod si Kang Suo sa kanyang sariling salita. Dinukot ang memory card at pumunta sa matandang boss na humihingi ng tulong sa kanya para maghanap ng profesional. Labis na tiwala ang matandang boss na matatapos niya ang misyon dahil mahigit 10 taon na siyang nakatira sa lugar na ito. Lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Kang Suo at ang mayamang lalaki. Naghuhugas sila ng pinggan ng magkasama at mayroon pa silang sariling handshake. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang pagkakaibigan na iyon. Nang sumunod na araw, habang naghahanda ng pagkain, nakatanggap si Kang Suo ng tawag mula sa matandang boss. Sinabi niyang na-recover na niya ang video at sinabihan siyang tingnan ito agad. Sa racing video, nakilala ni Kang Suo ang asul na supercar ng mayamang lalaki. Bigla niyang naalala na dati ay naghatid siya ng pagkain sa lugar kung saan inaayos ng mayamang binata ang kanyang kotse. Ang kotse noong panahong iyon ay eksaktong katulad ng kotse sa video. Upang kumpirmahin, pumunta sila ni matandang boss sa repair shop at tiyak na iisa nga ito. Galit na galit ang matandang boss, gusto niyang hanapin ito para asikasuhin. Ngunit pinigilan siya ni Kang Suo at sinabing hayaan na lang siyang asikasuhin ang bagay na ito. Nang gabing iyon, pagkatapos maglinis ng mga mesa, inimbitahan ni Kang Suo ang mayamang binata na uminom ng tubig at usapan ang tungkol sa kanyang libangan sa karera. Hindi naghinala ang mayamang binata at sinabi niya ang lahat, lalo na ang tungkol sa tuwing may karera sila. Pinapaalis nila ang mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karatula ng konstruksyon. Nang marinig ito, nasaktan si Kang Suo at sinabi niya, dahil lang sa iyong libangan, ang isang 20 taong gulang na binata ay hindi nadala sa ospital sa tamang oras. Ang lahat ay naging malinaw, namutla ang mukha ng mayamang binata at nagmakaawa siyang patawarin siya, ngunit hindi pumayag si Kang Suo. Sa mundong ito, hindi kayang solusyonan ng pera ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, kinalagkad niya ang mayamang binata sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Ngunit sa istasyon ng pulisya, nagsimulang itanggi ng mayamang binata ang kanyang pagkakasala. Dahil noong nakaraan ay muntik na siyang mapalo ng kanyang ama hanggang sa mamatay dahil lang sa racing. Sa pagkakataong ito, kung dahil sa racing ay may masaktan, talagang mapapalo siya hanggang sa mamatay. Kahit na ang saksi, ang driver ng taxi, ay nagsabing hindi niya matandaan ang mukha ng taong nagbigay ng suhol sa mga manggagawa sa konstruksyon. Dahil hindi umamin ang suspect at walang ibang ebidensya, wala nang magagawa ang pulis kundi palayain siya. Pag-uwi niya, nakita ni Kang Suo si Ji-yoon at sinabi sa kanya ang lahat ng ginawa ng mayamang lalaki. Nagulat si Ji-yoon, hindi niya inaasahan na ang kanyang blind date ay napakasama. Agad na gumawa si Kang Suo ng isang chat room upang tawagan ang 500 na trooper sa lugar ng pagpupulong. Kinaumagahan, dinala ni Kang Suo si Ji-yoon sa kalsada kung saan nagkarera ang mayamang lalaki. Nagtataka si Ji-yoon, ilang asawa ba ang mayroon ka? Pagkalipas ng ilang segundo, natulala ang
babae nang makita ang isang tropa ng mga trooper na lumitaw. Sila ay mga kaibigan ni Kang Soo mula sa buong bansa. Daan-daang trooper ang nagtipon sa lugar ng pagpupulong. Si Kang Soo ay parang isang general na naghahanda para sa labanan. Sinabi niya sa lahat, kahit na alam natin kung sino ang may kasalanan, kailangan natin ng ebidensya. Magsimula na tayo sa isang kampanya ng protesta. Ang grupo ng mga trooper ay nagdala ng mga banner, nagmaneho sa kalsada at mabilis na nakakuha ng atensyon. Ang social media ay napuno ng mga video na sumusuporta sa grupo. Kahit ang mga sikat na TikToker ay nagbahagi, nagpapalaganap ng mensahe upang pigilan ang racing at bigyan ng hustisya ang mga biktima. Ipinagmalaki ni Ji Yeon ang impluwensya ng kampanya na pinamumunuan ni Kang Soo sa kanyang kaibigan na isang mamamahayag, isang babaeng mamamahayag na sumusulat tungkol sa mga taong mayayaman. Iminungkahi niya kay Ji Yeon na bantayan ang mayamang lalaki upang hindi ito mag-ingat kung sakaling plano niyang tumakas sa ibang bansa. Samantala, nasa ospital ang mayamang lalaki kasama si Dan-a. Masaya siya dahil gumaling na ito at nagtataka kung bakit siya umiiyak noong gabing iniligtas siya. Napaluha si Dan-a at sinabing hindi siya umiyak dahil sa kanya noong gabing iyon, kundi dahil dumaan siya sa parehong sitwasyon. 5 taon na ang nakalilipas, kailangan ni Dan-a na magbayad ng 2 milyong won bawat buwan sa mga loan shark. Mayroon lamang siyang high school diploma, kaya hindi siya makahanap ng trabaho na makakabuhay sa kanya. Muntik na siyang maging hostess sa isang karaoke bar. Ngunit sa huli ay hindi niya kayang ibenta ang kanyang sarili. Kung kailangan niyang gawin ang gawaing iyon, mas gugustuhin pa niyang tumalon sa tulay. May layunin si Dan-a na kumita ng maraming pera para umalis ng South Korea at mamuhay ng mag-isa. Ang mayamang binata, pagkatapos marinig ito, ay biglang naramdaman ang pagnanais na protektahan siya. Pagkatapos umalis sa ospital, nagplano si Ji Yeon na dalhin ang mayamang lalaki na manood ng scene. Pinanood niya ito ng 3 pelikula ng sunod-sunod na mailayuning i-distract ang mayamang bata. Hindi niya malalaman na may isang grupo ng mga tao na lumalaban sa kanya. Ang grupo ng mga trooper ay napakamasigasig. Nagpamahagi sila ng mga flyer sa lahat ng dako upang maghanap ng ebidensya. Gayunpaman, unti-unti silang napagod dahil hindi sila makahanap ng anumang lead. Ngunit hindi sumuko si Kang Soo. Pumunta siya sa bawat bahay, nagtanong kung may nakakita ba ng anuman sa lugar at hindi siya binigo ng langit. Natagpuan ni Kang Soo at ng kanyang mga kasamahan ang isang trooper na may sirang motorsiklo. Inayos ni Kang Soo ang motorsiklo para sa kanya, pagkatapos ay tinanong kung may nakita ba siyang street race kamakailan. Sinabi ng trooper na may isang batang lalaki ang nag-record ng video ng karera. Ang tauhan ng matandang boss ay naglalaro sa isang internet cave, at nang pupunta na siya sa banyo, narinig niya ang 2 bata sa loob na nagsasabi na na-record nila ang isang video ng mayayamang bata na nagkakarera. Talagang sinadya mong itanim ang bulaklak, ngunit hindi ito namulaklak at hindi sinasadya mong itinanim ang willow, ngunit ito ay lumaki. Pagtingin sa video sa harap niya, ang ebidensya ay malinaw. Agad na nag-utos ang pulisya na arestuhin ang mayamang binata. Kinaumagahan, hinintay ni Dan-a ang mayamang binata sa ospital. Ngayon ang araw na lalabas na siya sa ospital. Sumakay ang mayamang binata sa kotse para sunduin si Dan-a sa ospital. Balak niyang mag-withdraw ng pera para bayaran ang medical bill, ang bayad sa nasirang florera, at ang pera para tulungan si Dan-a na pumunta sa ibang bansa. Ngunit nang aalis na sana siya, hinarangan siya ng 2 pulis na naglalayong dalhin siya sa istasyon. Hindi pa siya nakakakuha ng pera at naaresto na siya. Sinamantala ng mayamang binata ang pagkakataon nang hindi nakatingin ang 2 pulis at mabilis siyang umalis. Nagmadali siyang pumunta sa ospital at kinalagkad si Dan-a. Hindi na rin siya nakapagbayad ng bill sa ospital. Nang makarating sila sa bangko para mag-withdraw ng pera, sinabi ng teller sa mayamang binata na wala ng pera ang kanyang card at nakalock na ang lahat ng kanyang card. Noong nakaraang gabi, nalaman na ng kanyang mayamang ama ang balita. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng labis na panggigipit sa publiko at hindi na ito maitatago. Upang mabilis na pakalmahin ang sitwasyon, nilock niya ang lahat ng card ng mayamang binata at sinabihan ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya agad. Dahil hindi sila makapag-withdraw ng pera, kinailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay. Sa daan, sinabihan ng mayamang binata si Dan-a na tawagan ang kanyang kapatid para magpadala ng pera. Nang makita ang gulat na mukha ng mayamang binata, tinanong siya ni Dan-a kung ano ang nangyari. Kinailangan ng mayamang binata na sabihin sa kanya ang buong kwento. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Dan-a, hindi ko matatanggap ang perang ito. Akala ko mabait ka, hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganoong bagay. Pagkasabi niya niyan, dumating ang kapatid na lalaki ng mayamang binata. Akala nila dumating ang kapatid na lalaki para magbigay ng pera, ngunit dumating pala siya para arestuhin siya. Nang makita ito ni Dan-a, agad niyang inatake ang mga security guard. Pagkatapos, patuloy silang naglakbay ng walang patutunguhan. Ngunit hindi niya inaasahan na ginamit ni Kang Soo ang mga trooper sa buong lungsod upang bantayan ang kotseng ito. Isang oras bago ito, natagpuan na nila ang dalawa. Sa huli, nasa huling hantungan ang mayamang binata. Nang sumakay ang mayamang binata sa kotse ng pulis, sinabi ni Kang Soo sa kanya, kapag lumabas ka ng kulungan, kaibigan pa rin kita. Akala nila ay tapos na ang lahat dito, ngunit kinabukasan. Tumawag ang ospital, sinabing hindi pa bayad ang medical bill ni Dan-a. Ang normal na halaga ay 700,000 won lang, ngunit ang mayamang binata ay kumuha ng pribadong silid, kaya ang kabuang halaga ay 3,700,000 won. Pagkababa pa lang niya ng telepono, may isang babae na dumating at nagsabing kailangan niyang bayaran agad
agad ang pera. Lumalabas na ang babaeng ito ang may-ari ng Florera na nabasag ni Dan-a. Ang Florera ay nagkakahalaga ng 5 milyong won. Ang pera na ito ay dapat na binayaran ng mayamang binata. Ngunit ngayon ay nasa kulungan na siya, kaya walang pagpipilian si Dan-a kundi bayaran ito ng mag-isa. Ang halos 1 milyong won ay hindi maliit na halaga. Nang makita si Dan-a na walang magawa, si Kang Soo ay nagsimulang magpakita ng epekto. Sinabi niya kay Dan-a na sarado ang kanilang tindahan sa katapusan ng linggo. Kaya palihim silang gagamit ng mga kagamitan at sangkap ng tindahan para magluto ng pagkain para sa paghahatid. Siya ang magluluto, siya ang maghahatid, at kapag tapos na ang trabaho, pupunan nila ang mga sangkap. Sa isang maikling kalkulasyon, maaari silang kumita ng 500,000 won sa isang araw, at sa lalong madaling panahon ay mababayaran nila ang kakulangan. Pagkatapos marinig ito, umayag si Dan-a. Sinabing gawin na nila ito. Si Dan-a ay magsasabog ng mga flyer at si Kang Soo ay magluluto. Ang mga tao ay nagsabi na ang kanyang mga luto ay masarap at ang mga order ay dumami. Sa ganitong paraan, lumipas ang 2 araw, muli silang dumaan sa kapitbahayan para maghatid ng pagkain at huminto nang makita nila na ang Jung Family Restaurant ay magbubukas-bukas. Higit sa lahat, ito ay magbubukas sa tabi mismo ng restaurant ng lola ng kabataang nasa ospital. Lalo pang nakakagulat, ang lalaking lumabas sa likod ng babaeng direktor ay ang mayamang binata. Pinalaya na siya mula sa kulungan. Mayabang na binati ng mayamang binata sina Kang Soo at Dan-a. Sobrang nagulat si Kang Soo nang makita ang taong naaresto na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Masayang sinabi ng mayamang lalaki na ang kailangan lang niyang gawin ay magbayad ng multa na 3 milyong won. Ngayon, wala nang sinuman ang makakakita sa kanya bilang isang kriminal. Galit na galit si Kang Soo, hinawakan ang kwelyo ng mayamang binata at sinubukang suntukin ito. Ngunit ang mayamang lalaki ay nang asar lang, kung matapang ka, suntukin mo ako. Agad na namagitan si Dan-a at sinabihan si Kang Soo na kumalma. Hindi matanggap ni Kang Soo na namumuhay ng ganoon kakomportable ang mayamang binata. Nagpapatakbo siya ng mga order para sa kanya. Nagpunta siya sa prosecutor office para makipagkita sa taong namamahala sa kaso ng mayamang lalaki. Tumalan pa nga si Kang Soo sa security gate, ginagamit ang dahilan ng paghahatid para makapasok sa loob. Ngunit sa kasamaang palad, inisip ng prosecutor na nanggugulo siya at iligal na pumasok. Kaya agad na inaresto si Kang Soo at mabilis na nakarating ang balita sa mga kapatid na delivery man. Agad silang dumating, sinusubukang pumasok sa loob para magprotesta sa walang dahilan na pag-aresto kay Kang Soo. Sa kabutihang palad, pinalaya siya kaagad. Nakatanggap ng utos ang prosecutor na si Kim na palayain ang lalaking bida upang maiwasan ang hindi kanais-nais na gulo. Nang bumalik si Kang Soo sa restaurant, nandoon pa rin si Dan-a. Tila hinihintay siyang bumalik. Hinayaan niya siyang mamuhay ng hindi masyadong mabait. Hindi lahat ay karapat-dapat na ialay mo ang iyong sarili para sa kanila. Mag-isa sa opisina, naalala ng mayaman na lalaki ang oras na nakakulong siya. Ang ina ni Ji-yeon ay pumunta para hanapin siya at sinabing tutulungan siyang makalaya. Ngunit may isang kondisyon sa loob ng 6 na buwan, kailangang taasan ng mayaman na lalaki ang kita ng restaurant. Bukod pa rito, kailangan din niyang makuha ang puso ni Ji-yeon. Kung mabigo siya, magtatapos din agad ang tulong mula sa kanyang ina. Nang sumunod na araw, habang naghahanda ang mayamang lalaki na buksan ang restaurant, isang lalaking nakaitim na damit ang biglang lumitaw. May hawak siyang bakal na pamalo, inatake ang mayamang lalaki. Ilang beses lang sinipa ng misteryosong lalaki bago mabilis na tumakas. Lumalabas, walang iba ang umaatake kundi si Sung-jae, isa sa mga matalik na kaibigan ni Kang Soo. Sa daan patungo sa ospital upang bisitahin ang kanyang kaibigan na ospital. Nagulat si Kang Soo nang makita si Sung-jae na may hawak na bakal na pamalo. Galit siyang nagtanong kay Sung-jae kung ano ang ginawa niya. Matapos malaman ang walang pakundangan na aksyon ni Sung-jae, seryosong pinayuhan ni Kang Soo na umalis siya sa lugar upang maiwasan ang mas maraming problema. Kinuha niya ang bakal na pamalo na nahulog ni Sung-jae at dinala sa isang lugar kung saan madali itong makuha ng security camera. Mukhang sinusubukan ni Kang Soo na iligtas ang kanyang mga kapatid muli. Pagkatapos, nalaman ni Kang Soo na hindi maganda ang sitwasyon ng negosyo ng soap shop na pag-aari ng lola ng kanyang kaibigan na nasa ospital pa rin. Lalo na kaunti ang mga customer sa restaurant at naging mas mahirap ang lahat na makakaapekto sa pagbabayad ng bayarin sa ospital para sa kanyang kaibigan. Upang iligtas ang restaurant ni Lola Jung-im, nagpasya si Kang Soo na tipunin ang mga kapatid upang tulungan siyang maghatid. Ginagamit nila ang kanilang oras upang pagsama-samahin ang mga order ni Lola habang naghahatid ng iba pang mga order. Dati, walang serbisyo ng shipper ang restaurant ni Lola Jung-im. Ngunit ngayon ay mayroon na, kaya mas maraming customer ang nag-o-order. Gayunpaman, marami ang nag-aalala tungkol sa iligal na pagtulong ni Kang Soo sa matandang babae. Kung nalaman ng may-ari, tiyak na hindi sila magiging masaya. Tinupad din ng mayaman na lalaki ang kanyang pangako sa ina ni Ji-yeon. Sinubukan niyang yayain itong mag-date, ngunit walang balak si Ji-yeon na hayaan siyang pumasok sa kanyang buhay. Pero pilit na tinitiis ng mayamang lalaki ang pag-ugali nito. Nang matapos ang date, hinatid niya ito pauwi at nangakong sa susunod ay pasasayahin niya ito. Hinawakan ni Ji-yeon ang kanyang ulo at sinabing, ang pakikipag-date sa iyo ay isang pagpapahirap sa aking buhay. Nang gabing iyon, nagbilang sina Kang Soo at Dan-a ng perang kanilang kinita. Nagulat si Dan-a nang malaman niyang laging ibinibigay ni Kang Soo ang malaking bahagi ng kanyang pera sa kanya. Nadamdaman niya ito, kaya nagdesisyon siyang bumili ng maliit na regalo para sa kanya. Binuksan ni Kang Soo ang kahon ng regalo at sa loob ay isang damit na may bulaklak. Nanatili siyang nakatayo, hindi maintindihan kung bakit siya binigyan ni Dan-a ng damit para lang sa mga babae. Masayang sinabi ni Dan-a na alam niya ang kanyang sikreto. Gusto niyang mangolekta ng mga gamit ng babae. Huwag kang mahiya, naiintindihan ko. Nagulat si Kang Soo, agad niya siyang
dinala sa silid upang ipaliwanag na si Ji-yeon ay nanirahan doon kaya may mga gamit siya ng babae. Paano magkakaroon ng ganoong gusto ang isang lalaking tulad niya? Nahihiyang humingi ng tawad si Dan-a, ngunit sinabi pa rin niyang itago ang damit. Ang mahalaga ay ang intensyon. Sa sandaling ito, dumating ang pulis at inaresto si Kang Soo dahil sa pananakit. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, ngunit mayroong footage ang pulis na nagpapakita sa kanya na gumagamit ng bakal na pamalo. Sa puntong ito, naintindihan na ni Kang Soo na inaresto siya dahil gusto niyang makalaya si Sung Jae. Lumapit din ang mayamang lalaki, sinasabing may nakakasuklam na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na ikaw ang nanakit sa akin noong gabing iyon. Hindi nagpaliwanag si Kang Soo, tumingin lang siya sa mata nito at sinabing, ako ang gumawa. Kinuyog siya ng pulisya sa istasyon, naiwan ang walang magawang tingin ni Dan-a. Sa istasyon, ipinakita ng pulisya kay Kang Soo ang footage. Bagaman walang konkretong ebidensya na sinaktan niya ang isang tao, nakiusap pa rin si Kang Soo na itigil ang investigasyon. Inamin niya na ginawa niya ito dahil sa personal na paghihiganti. Sa restaurant, sinabi ng mayamang lalaki kay Dan-a na hindi lahat ng mabait ay mabuting tao. May madilim na bahagi din si Kang Soo, ngunit hindi naniwala si Dan-a na marahas si Kang Soo. Dahil nangako siya na tutulungan niya si Dan-a na makarating sa ibang bansa. Ngayong nakalabas na siya sa kulungan, mayroon na siyang trabaho, bukod sa gastusin sa pamumuhay. Gusto niyang ibigay ang natitirang pera kay Dan-a, ngunit paano tatanggapin ni Dan-a ang kanyang pera? Ngayon, ang nasa isip niya ay si Kang Soo, at pinalayas niya siya. Sa labas, tinawagan siya ni Ji-yeon, tinanong kung maaari niyang patawarin si Kang Soo, at sinabing hindi na sila magde-date sa katapusan ng linggo, pupuntahan niya si Kang Soo. Malungkot ang mayamang lalaki, malinaw na siya ang biktima, bakit siya itinuturing ng lahat bilang salarin? Humagulho si Ji-yeon, sinabing sa grupo ng mga delivery man, tulungan ninyo si Kang Soo. Ang kulungan ay hindi lugar para sa kanya. Nagmaneho si Sung Jae papunta sa istasyon upang patunayan na walang kasalanan ang kanyang matalik na kaibigan. Iniling niya na siya ang sumalakay sa mayamang lalaki. Ngunit nang tanungin ng pulisya kung may ebidensya siya, wala siyang maipakita. May 3 tao pa ang nag-aagawan na umamin sa kasalanan para kay Kang Soo, na nagpagalit sa pulisya at pinatalsik ang karamihan. Si Kang Soo ay nakakulong at sa loob ng bilangguan, nanatili siyang optimistiko. Dahil sa pagiging magalang at matalino, hindi siya binuli ng mga lider ng gang at naglaro pa siya ng football at nag-ehersisyo. Isang araw, nang sumunod na araw, naghatid si Dan-a sa istasyon at hindi sinasadyang narinig ang tungkol sa ilang tao na umamin sa krimen para kay Kang Soo. Hinanap niya si Sung Jae, ang taong may pinakamataas na posibilidad na gumawa ng pananakit. Sa kanyang agresibong pag-ugali at mahusay na kasanayan sa pagtatanong, hindi sinasadya, napilitan si Sung Jae na umamin kay Dan-a na siya ang may kagagawan at hindi si Kang Soo, na pinoprotektahan lamang ang kanyang kapatid. Matapos itong marinig, nalungkot at nagalit si Dan-a dahil sa labis na kabutihan ni Kang Soo. Kinagabihan, habang nasa isang restoran ang mayaman at aroganting lalaki upang magbilang ng mga datos, huminto sa harap ng pinto ang isang motorsiklo. Pumasok si Sung Jae na nakasuot ng maskara at may hawak na bakal na tungkod. Tinuro ang aroganting mayaman at sinabing, tingnan mo akong mabuti, ako ang totoong salarin. Binibigyan kita ng 3 araw upang palayain si Kang Soo. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw, papatayin kita. Matapos itong sabihin, akmang aalis na siya, ngunit matigas pa rin ang ulo ng mayaman na lalaki at ayaw pa ring bigyan ng katarungan si Kang Soo. Galit siyang nagsabi na ito ang kanilang parusa dahil sa kanilang paghamak at pagtrato sa kanya na parang basura. Galit si Sung Jae, akmang sasaktan siya nang may tinig na pumigil. Lumitaw si Lola Jung-im at sinabing gising na ang kanyang apo, huwag na silang saktan ang isa't isa dahil sa bagay na ito. Ipinakilala ng matandang babae ang sarili at umaasa na palayain ng mayamang lalaki si Kang Soo. Ang lahat ay isang aksidente lamang, walang sinuman ang nais na masaktan ang kanyang apo. Ang mga taos pusong salita ni Lola ay nakaantig sa mayamang lalaki. Namumula ang kanyang mga mata, tila nalunod siya sa matagal na niyang hinanakit. Kinabukasan, pumunta siya para makipagkita sa prosecutor at sinabing ang pag-atake ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Hiniling niya sa pulisya na ibasura ang warrant of arrest para kay Kang Soo. Sa harap ng bilangguan, hinihintay ng matanda at ng iba pa na makalaya si Kang Soo. Ganoon din, gumaling na ang bata, tumakbo upang yakapin si Kang Soo, ang kapatid na lagi niyang nais. Samantala, nasa restaurant si Dan-a, umiinom at nag-iisip kay Kang Soo. Hindi niya alam na nakabalik na ito. Nang makita si Dan-a na lasing sa unang pagkakataon, hindi alam ni Kang Soo kung ano ang kinababalitaan niya, basta na lang niyang binuhat siya pauwi. Habang lasing, bulong ni Dan-a na aalis na siya sa bansa at kung maaari silang mag-date sa loob ng 200 araw. Kinabukasan, nagising si Dan-a na may amnesia. Napagtanto niya na humiling siya na makipag-date kay Kang Soo. Sinampal niya ang kanyang sarili at sinabi na parang walang nangyari kagabi. Pumunta siya sa restaurant upang humingi ng paumanhin sa mga may-ari sa pagiging huli at pinatawad din siya ng mga may-ari. Lumitaw si Kang Soo, bumiti at binati si Dan-a. Hindi masaya ang mga may-ari, ngunit alam lang nila na itulak ang dalawang magkasintahan. Biglang nagyakapan sina Dan-a at Kang Soo sa gitna ng tindahan. Nahihiya siyang itulak siya palayo, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Kang Soo at sinabing, gusto kitang yakapin ng isa
segundo pa. Bulong ni Kang Suo na noong nasa kulungan siya, labis siyang na-miss niya. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sinipa siya ni Dan-a at itinulak palayo. Sinabi niya na huwag niyang paniwalaan ang kanyang sinabi noong lasing siya kahapon. Sinabi ni Dan-a kay Kang Suo na magmimigrate siya sa loob ng 230 araw, kaya hindi siya nag-aalala na makasama ang sinuman. Gayunman, nang mag-isa siya sa banyo, nag-iisip si Dan-a tungkol kay Kang Suo. Kung mamahalin niya ito at mananatili, matatapos ang kanyang pangarap na mag-migrate. Sa trabaho, sinubukan ni Dan-a na maging normal hanggang maaari kay Kang Suo. Gayunpaman, sa tuwing kaunti siyang nasasagi o lumalapit sa kanya, agad na nagiging sensitibo si Dan-a at sumisigaw. Hindi maintindihan ni Kang Suo kung bakit siya sinisigawan. Ang mayamang lalaki ay pumunta para makipagkita kay Kang Suo at inanyayahan siyang uminom. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na nagkasama-sama sina Kang Suo at ang mayamang lalaki para uminom. Hindi pa nagtatagal, nag-aaway pa ang dalawang tao at nagpakulong pa sila, ngunit ngayon ay magkasama na silang umiinom. Sa huli, ito ay dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Gumising na ang kapatid, kaya wala nang alitan sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, sinabi ni Kang Suo na kailangan niyang bumalik sa restaurant upang maglinis gaya ng hiningi ni Dan-a. Nagtataka ang mayamang lalaki kung bakit tila mahirap pakisamahan si Dan-a kay Kang Suo. Ngumiti si Kang Suo, sinabing medyo naiinis si Dan-a. Sa pagbanggit kay Dan-a, idineklara ng mayamang lalaki na siya ang mananagot sa kanya. Tutulungan niya si Dan-a na mag-migrate, magtatag ng isang matatag na buhay sa isang bagong bansa at ibigay ang lahat ng gusto niya. Ngayon, ang pangunahing layunin ng mayamang lalaki ay tulungan si Dan-a na matupad ang kanyang pangarap. Umaasa siya na hindi manghihimasok si Kang Suo. Naiintindihan ni Kang Suo na may espesyal na damdamin ang mayamang lalaki kay Dan-a. Ngunit nakakatawa para sa kanya na kumilos ito na parang siya ang pinaka nakakakilala kay Dan-a. Ngunit naunawaan ni Kang Suo ang puso niya. Alam niya kung gaano siya gustong maging independyente at hindi umasa sa sinuman. Kinabukasan, dinala ni Kang Suo ang mayamang lalaki sa ospital. Nagsimula ang lahat sa aksidente ng bata. Nawala ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng tatlo matapos humingi ng paumanhin ang mayamang lalaki sa bata. Pagkatapos na maayos ang lahat, bumalik sa normal ang kanilang buhay. Sa ospital, nakikipag-usap ang bata sa kanyang ina. Walang tigil ang kanyang pagpuri sa kanyang kuya, si Kang Suo. Nang marinig ito, tinanong ng ina ang pangalan ng taong mahalaga sa kanyang anak. Sinabi ng bata na Kang Suo, si Kang Suo po. Nang marinig ang pangalan na ito, nagbago ang mukha ng ina. Nang ilabas ng bata ang litrato nilang magkasama, lalo siyang nalito at ginamit niya ang dahilan na lalabas siya para bumili ng prutas at umalis na. Malinaw na may sikreto siya at tila siya ang nawawalang ina ni Kang Suo. Nakakalungkot na hindi sila nagkita ni Kang Suo nang dumaan sila sa kalsada. Pumunta si Kang Suo kay Dan-a at tinanong kung bakit siya tinatrato na parang punching bag sa loob ng ilang araw. Sinabi pa niya na kung patuloy niyang gagawin iyon, iisipin ng mga tao na may gusto siya sa kanya. Nag-isip-isip si Dan-a, alam niyang may nararamdaman na siya. Upang matukoy ang kanyang damdamin, sinubukan ni Dan-a at Kang Suo na mag-date sa loob ng isang araw. Nanonood sila ng scene, ngunit bakit horror ang pinili nila? Si Kang Suo ay pinagkiskisan ang likod ni Dan-a habang nanonood at pagkatapos ng pelikula, pumunta sila sa claw machine. Determinado si Kang Suo na makuha ang isang maliit na oso para kay Dan-a. Kahit na kailangan niyang maglaro ng maraming beses, nakuha niya ang premyo. Masayang isinabit ni Kang Suo ang stuffed beer sa bag ni Dan-a. Sinabi niya sa kanya na kapag malungkot siya, ang pagtingin sa oso ay magpapabuti sa kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, naghanda si Dan-a ng regalo para kay Kang Suo. Binigyan niya ito ng pares ng sapatos na pang sports. Hindi niya maaaring tanggapin ang isang bagay mula sa kanya nang hindi nagbabalik. Nag-atubili si Dan-a na sabihing isipin na ito ay isang paalam na regalo. Nalungkot ang mukha ni Kang Suo at tinanong kung kailan siya mag-migrate. Pinigil ni Dan-a ang kanyang luha. Sinabi niyang hindi niya kailangang malaman at hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa isang estranghero na tulad niya. Nang gabing iyon, nagmaneho si Kang Suo sa paligid ng kapitbahayan. Naalala ang oras na kasama niya si Dan-a, habang si Dan-a ay nasa kanyang silid, nakatingin sa oso at lumuha. Nang bumalik siya sa restaurant, nagulat si Kang Suo nang makita na hinihintay siya ng mga may-ari. Gusto siyang magpaalam sa huling pagkakataon. Alam ng lahat na si Kang Suo ay hindi nagtatrabaho sa isang lugar ng higit sa 2 buwan at ang dahilan ay upang hanapin ang kanyang ina. Nang tingnan niya ang nag-iisang larawan kasama ang kanyang ina, ang imahe ng babae doon ay eksaktong kapareho ng ina ng bata. Walang duda, ang ina ni Kang Suo ay siya ring ina ng inosenteng batang iyon. Kinabukasan, pumunta si Dan-a sa restaurant. Nalungkot siya nang makita ang sign na nagre-recruit ng mga staff. Wala na rin doon nakaparada ang motorsiklo ni Kang Suo. Ngunit bigla siyang nagulat, nakaupo si Kang Suo sa loob ng restaurant. Nagningning ang mga mata ni Dan-a nang makita siya at lalo siyang natuwa nang sinabi nito na hindi siya aalis. Pinasigla ni Kang Suo si Dan-a, sinabing mananatili siya at umaasa na hindi pa siya aalis upang mag-migrate. Kaya, nagpatuloy silang magtrabaho ng magkasama at sa isang paghahatid, nasira ang elevator.
elevator. Habang humihinga si Dan-a mula sa pag-akyat sa hagdan, kinuha ni Kang Soo ang kahon ng kanyang mga kalakal at mabilis na umakyat upang tulungan siyang maghatid. Nang gabing iyon, humiga si Kang Soo sa kanyang silid, niyakap ang sapatos na bigay ni Dan-a. Nagtataka siya kung tama ba ang ginawa niyang desisyon na manatili. Ang kanyang orihinal na layunin ay hanapin ang kanyang ina, ngunit ngayon, may isa pang pagnanasa na sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, binisita ng ina ni Kang Soo ang bata. Nang mapansin niya na ang anak na iniwan niya ay nandoon, tumakbo siya sa isang sulok at umiyak. Samantala, gusto ng bata na ipakilala ang kanyang ina kay Kang Soo. Umiti lang si Kang Soo at sinabing sana ay magkita-kita sila sa susunod, ngayon ay may kailangan siyang gawin. Ang relasyon ng mayamang lalaki at ni Ji-yeon ay lalong naging maganda. Sa coffee shop, nag-uusap sina Ji-yeon at ang mayamang lalaki. Sa tabi ni Ji-yeon ay maraming bag, tinanong ng mayamang lalaki kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Ji-yeon na ibebenta niya ang mga bag na ito para palitan ang kanyang inuupahang lugar. Ang mga bag na ito ay maaaring mabenta sa halagang 25 milyong won. Ang unang pumunta upang bumili ay isang lalaki. Sinabing gusto niyang bumili ng bag para sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinigay niya ang pera kay Ji-yeon. Ngunit nang marinig niyang para sa kanyang nakababatang kapatid, sinabi agad ni Ji-yeon na ibibigay na lang niya ang bag sa kanya. Ang unang tao ay nabigyan ng libre at ang mayamang lalaki sa tabi niya ay nakatunganga sa pagkamangha. Ang ikatlong tao ay dalawang bata na pumunta upang bumili ng isang set ng damit. Sinabi ng mayamang lalaki na hindi niya maaaring babaan ang presyo. Sinabi ng mga bata na ang kanilang ina ay naghihirap at hindi pa kailanman nakasuot ng ganito kagandang damit. Nang marinig niyang sinasabi nila ang ganoong nakakaawa, lumambot ang puso ng mayamang lalaki. Ang mga bagay na nagkakahalaga ng 25 milyong won na ibebenta ay naibenta lamang sa halagang 5 milyong won. Ang halagang ito ay hindi sapat para bayaran ang deposito. Pagkatapos ay nakita niya si Ji-yeon na nanananghalian at sinundan niya ito. Madalas siyang lumalabas kapag nanananghalian ito. Nang makita niyang kumakain lang ito ng sandwich na tatsulo, nag-alok ang mayamang lalaki na dalhin siya sa mas masarap na pagkain. Umiling si Ji-yeon, sinabing hindi na kailangan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa personal na buhay nito, na nagpaparamdam sa mayamang lalaki na nakakainis, ngunit napakabait nito. Sa tuwing nakikita niya si Ji-yeon, lagi siyang nakakaramdam ng pagiging bago at kaguluhan. Samantala, ang unbeatable na Paris ng delivery ay naglalaro sa buong araw. Si Kang Soo at ang babaeng bida ay naglalaro ng rock paper scissors sa tuwing nagpapasya kung sino ang unang gagalaw. Laging nananalo si Kang Soo na nagpaparamdam kay Dan-a na nainis. Ang mayamang lalaki ay dumating sa English Center ng maaga upang mag-aral. Nagulat siya nang makita si Dan-a doon. Tinanong ng mayamang lalaki kung gusto niya ng isang tasa ng kape pagkatapos ng klase. Ngunit hindi interesado si Dan-a dahil nakikita niya si Kang Soo na naglilinis sa opisina. Tahimik na pinapanood ng mayamang lalaki sina Dan-a at Kang Soo na naglalaro sa paligid ng opisina. Pagkatapos, natagpuan siya ni Kang Soo sa rooftop. Magiliw siyang inalok ng isang tasa ng kape at tinanong siya tungkol sa kanyang pag-aaral. Narito ang salin sa Tagalog, araw-araw nagrereklamo ang mayaman na binata at nagsisimula pa lang siyang matuto ng English kaya medyo mahirap na maintindihan. Sa kasalukuyan, naglalaban ang dalawa sa negosyo sa kapitbahayan. Sinasabi ng mayaman na binata na hindi kailangang maging mabait ni Kang Soo sa kanya, ngunit nananatiling makatarungan si Kang Soo. Tinapik pa niya sa balikat ang kalaban at sinabing, magalingan natin pareho. Kinaumagahan, isang kalamidad ang sumabog. Ang insidente kung saan tinulungan ni Kang Soo at ng mga deliveryman ang matandang babae na maglipat ng gamit ng palihim ay nabunyag. Sa kasalukuyan, ang modelo ng pagde-deliver ng pagkain sa Seoul ay sa pamamagitan ng pag-upa. Isang restaurant ang nag-uupa ng ilang shipper para lang sa pagde-deliver ng pagkain para sa restaurant na iyon at ang may-ari ang nagbabayad ng sahod. Narito ang salin sa Tagalog, ang ginagawa nila ay parang tumatanggap ng sahod mula sa amo na ito, ngunit nagtatrabaho para sa iba. Bukod pa rito, marami na silang taon sa trabaho at maraming tao ang nakakakilala sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali, isinumbong sila ng isang tao. Tinanggal ng amo ang pinuno at ang iba pa. Buti na lang at ang may-ari ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Kang Soo ay napakabait, sinabing hindi na niya ito ipagpapatuloy. Sa kabila nito, talagang kaawa-awa na ang matandang babae. Dati, tinulungan din ang amo ng may-ari ng restaurant ng Bonso. Sinabi ng amo na maaari silang magpatuloy sa pagtulong. Sa pagtingin sa determinadong tingin ni Kang Soo, sinabi ni Dan-a na maaari din siyang tumulong. Si Kang Soo naman ay pumunta sa restaurant para makipagkita sa babaeng may puting buhok. Nahihiya siya dahil sa kanya, natanggal sa trabaho ang ibang mga deliveryman. Narito ang salin sa Tagalog, dahil dito, kailangan palalo ni Kang Soo na magtagumpay sa pagtulong sa matandang babae. Kung hindi, parurusahan niya ang sarili. Tiningnan ni Dan-a ang lalaking dati niyang inakala ay isang tanga. Sa mundong ito, ang mga sobrang mabait ay madalas na napapahama. Ngunit ngayon, puno ng paghanga ang kanyang puso para sa kanya. Nang bumalik si Dan-a sa restaurant, nakita niya si Ji-yeon na lumitaw na nakasuot ng martial arts na kasuotan. Tila gusto niyang hamunin ang babaeng bida. Hinila ni Ji-yeon si Dan-a sa isang bakanting damuhan. Gumawa siya ng ilang galaw ng pusa na nangangaykay. Ngunit hindi kailangang galawin ni Dan-a ang isang daliri. Umiwas lang siya ng marahan at napasubsob si Ji-yeon sa sakit. Agad na napansin ni Ji-yeon na masyadong malakas ang kanyang karibal, kaya agad siyang nagbago ng ugali at naging parang kuneho. Narito ang salin sa Tagalog, tinanong niya si Dan-a kung gusto din niya si Kang Soo. Kung hindi, ipagpapatuloy niya ang panliligaw. Nagulat si Dan-a sa tanong na ito at sa bibig, sinabi niya kay Ji-yeon na gawin lang ang gusto niya. Ang pagtatapos ng hamon ay ang larawan ni Ji-yeon na lumalakad habang hawak ang kanyang braso at umiiyak. Pagdating ng gabi, pumunta si Kang Soo sa bahay ng pinuno at ng kanyang mga kaibigan para maglaro ng card. Lahat sila ay lasing at hindi na alam kung ano
ano ang nangyayari. Tanging ang mahirap na binata lang ang gising dahil mayroon siyang interview bukas. Tinanong ni Kang Soo kung maaari silang magkita-kita sa hapon dahil may mahalaga siyang sasabihin. Pagbalik sa restaurant, naghugas ng pinggan si Kang Soo kasama si Dan-a. Nag-aatubili siyang sinabi na dapat ay mas bigyan niya ng pansin si Ji-yoon. Nagulat si Kang Soo nang malaman na nakita na niya si Ji-yoon. Narito ang salin sa Tagalog. Iniisip ni Dan-a na may espesyal na damdamin si Kang Soo para kay Ji-yoon at napansin niya na medyo nagsiselos siya. Sinabi ni Kang Soo kay Dan-a na pupunta siya sa library ngayong linggo. Noong una, inakala niyang nagbibiro si Kang Soo dahil hindi niya inakala na mahilig siyang magbasa ng libro. Ngunit nagkamali siya, hindi lang si Kang Soo pumunta doon para magbasa kundi para rin magsaliksik ng mga materyales. Nagplano siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya ng pagde-deliver. Sa pagtingin kay Kang Soo na napakaseryoso, wala na siyang pangit na hitsura tulad ng dati. Tinanong ni Dan-a kung anong gagawin niya sa mga ganitong libro. Sinasabi ni Kang Soo na matagal na niyang balak na magtayo ng kumpanya. Sa pagkakataong ito ay higit 2 buwan na siya rito. Ngayon na ang pagkakataon para maisakatuparan ito. Narito ang salin sa Tagalog. Nagpatuloy si Dan-a sa pagtatanong, anong kumpanya ang gusto mong buksan? Kinuha ni Kang Soo ang isang notebook na may 5 malalaking salita sa ibabaw nito, ang pinakamalakas na delivery man. Kinabukasan, sa bahay ng pinuno, ipinakita ni Kang Soo ang kanyang plano. Tuwang-tuwa at sinusuportahan ito ng grupo ng delivery man na nag-iisip na ito ay isang napakagandang ideya. Samantala, iniisip ni Dan-a na ang startup na ito ay baliw dahil hindi biro ang negosyo. Ngunit gaano man siya mag-alala, hindi niya mapigilan si Kang Soo at ang mga delivery man na umatras. Kinaumagahan, sa maliit na kalye, si Kang Soo at ang kanyang mga kasama ay nakasuot ng pormal na damit. Narito ang salin sa Tagalog. Ang unang impresyon ay napakahalaga, kaya ang buong grupo ng delivery man ay pumunta sa mga restaurant na may problema para magbigay ng serbisyo sa halagang 2,000 won lang bawat delivery. Sa halip na magbayad ng buwanang bayad para sa isang hiwalay na shipper, natuwa ang lahat nang makita ang isang magiliw at mapagkakatiwala ang grupo ng delivery man. Ang kagalang-galang na mukha ni Kang Soo ay nagbigay din ng katiyakan sa mga customer. Ang unang talumpati ni Kang Soo bilang isisi ay ang pasasalamat sa lahat ng tumulong para matupad ang kanyang pangarap. Bagamat maraming tao ang nagmamaliit sa pagiging delivery driver, nagsusumikap sila at mabubuting tao. Narito ang salin sa Tagalog. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinatag ang kumpanyang ito upang magkaroon ang lahat ng pagkakataong mangarap at magplano para sa hinaharap at ang grupo ay tuwang-tuwa at nagpalakpakan. Gayunpaman, pagkatapos noon, kailangan ibalik ng lahat ang kanilang mga suite. Lumalabas na hiniram lang ito para mag-impress sa mga customer. Si Dan-a, na may pag-ugali na parang matandang babae na laging nag-aalala, ay nag-aalala pa rin para sa kumpanya ni Kang Soo. Sinabi niya kay Kang Soo na pupuntahan niya si Ji-yoon para linawin ang lahat ng issue. Nakipagkita si Kang Soo kay Ji-yoon at taos-pusong humingi ng tawad sa pagtrato sa kanya na parang isang bata, kahit na siya ay isang ganap na babae. Nag-aatubili si Ji-yoon na magtanong kung gusto niya si Dan-a at tapat na kinumpirma ni Kang Soo. Dismayado si Ji-yoon, ngunit nasisiyahan din siya na hindi pa gusto ni Dan-a si Kang Soo. Narito ang salin sa Tagalog. Nag-aalala pa rin si Dan-a tungkol sa kakayahan sa negosyo ng kumpanya. Itinuro niya na hindi hahayaan ng malalaking korporasyon na manatili ang maliliit na kumpanya ng matagal. Hindi siya naniniwala na ang kumpanya ni Kang Soo ay maaaring kumita para masuportahan ang mga empleyado. Gayunpaman, tiwala na tiwala si Kang Soo at sinabi niya na may mga investor na naniniwala sa kanya. Mukhang mahirap paniwalaan, ngunit inamin ni Kang Soo na nag-invest siya ng daan-daang milyong won para maitatag ang kumpanya. Wala siyang pamilya at single, kaya ginugol niya ang lahat ng kanyang pera para tumulong sa mga tao at ngayon ay para magtayo ng kumpanya. Sa unang pulong ng kumpanya, si Kang Soo bilang founder ay humawak ng posisyon ng direktor. Ang pinuno at ang iba pa ay inuri ayon sa edad. Narito ang salin sa Tagalog. Sa kasalukuyan, may kabuuang 381 tao. Bawat isa ay nag-ambag ng 100,000 won para maging shareholders. Sinasabi ni Kang Soo na itinayo niya ang kumpanyang ito dahil alam niya kung paano minamaliit ang mga shipper na walang pension at walang insurance. At nagsimula ng gumana ang kumpanya. Nagsimulang magtrabaho ng opisyal ang pinuno at ang iba pa. Ngunit habang parami ng parami ang mga tindahan na sumasali, ang pag-order gamit ang malinaw na menu ay hindi na nakakasabay sa bilis. Kaya naman, naghanap si Kang Soo ng tao para gumawa ng food delivery app. Ang app na ito ay katulad ng mga food delivery app na ginagamit natin ngayon. Ang eksperto ay lumitaw na may isang matikas na hitsura na hindi maiwasang maakit ang mga lalaki sa kumpanya. Narito ang salin sa Tagalog. Hinalikan pa niya si Kang Soo sa pisngi na nagpaligalig sa kapaligiran at nagpaselo sa mga lalaki. Ipinakilala niya ang sarili, sinabing minsang niligtas siya ni Kang Soo mula sa isang magnanakaw. Nang kukunin na sana ni Kang Soo ang kape para sa kanya, biglang hinampas ni Dan-a ang mesa at iginiit na siya ang gagawa nito. Bagamat hindi niya sinabi, halatang baliw na baliw si Dan-a sa selos at kailangan pa niyang pigilan ang sarili para hindi makagawa ng walang isip na bagay sa tasa ng kape ng eksperto. Samantala, sa restaurant ni Jung, nagpakita rin ang mayaman na binata ng isang bagong plano sa negosyo para sa grupo. Sa halip na magbukas ng siyam tulad ng dati,
Narito ang salin sa Tagalog. Ang restaurant ay magbubukas mula 6:30 ng umaga para tanggapin ang mga customer para sa almusal bago magbukas ang restaurant ni Jung In. Nangako siyang magbibigay ng dagdag na sahod sa mga empleyado na maagang papasok at personal na susubaybayan ang lahat ng aktibidad sa kusina pati na rin ang marketing at promosyon. Sa isa pang pangyayari, masigasig na ginugol ni Kang Soo ang buong umaga sa paghikayat sa mga tao na mag-sign up upang gamitin ang serbisyo ng pagde-deliver ng kumpanya. Habang nagbibigay ng mga flyer, hindi sinasadya na nakita niya muli ang mayaman na binata na nagbibigay din ng mga flyer. Bagamat sinilimot na nila ang nakaraan at naging magkaibigan, magkaribal pa rin silang dalawa. Tinitingnan ng mayaman na binata ito bilang unang pagkakataon na manalo sa kanyang buhay. Narito ang salin sa Tagalog na isang pakiramdam na mas nakakapanabik kaysa sa mga pagkakataon ng matinding karera. Nag-wish sila ng magandang kapalaran sa isa't isa at pagkatapos ay bumalik sa kanilang trabaho. Sa kumpanya, itinuturo ng babaeng eksperto sa grupo ng delivery man kung paano gamitin ang bagong API. Lahat sila ay nakikinig ng mabuti maliban kay Dan-a. Sa hapon na iyon, magkasama silang nagbigay ng mga flyer at nag-promote ng API sa mga tao sa kapitbahayan. Pagkatapos ng isang mahabang araw, nag-alok si Kang Soo na magluto ng hapunan para kay Dan-a. Noong una ay tumanggi siya dahil iniisip pa rin niya ang babaeng eksperto. Ngunit dahil sa pagpupumilit ni Kang Soo, sa huli ay pumayag siya at naglabas siya ng 2 malaking mangkok ng black bean noodles at masarap silang kumain ng magkasama. Narito ang salin sa Tagalog sa mga susunod na araw. Magkasamang naglilinis ang pangunahing mag-asawa sa silid-aralan, masayang nagtatrabaho ng magkasama. Gayunpaman, hindi nagtagal ang saya na iyon nang bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa pinuno na nagsasabing pinapaalis si Jung In sa kanyang bahay. Agad na tumakbo si Dan-a at Kang Soo sa restaurant ni Jung In. Lumalabas na ang gusali kung saan nagbebenta ng noodles. Si Jung In ay naibenta na sa pamilyang Jung na siyang kinaroroonan ng mayaman na binata. Nang pumasok siya na may gulat na mukha, seryosong sinabi ni Kang Soo na nagtatanong kung may kinalaman siya sa insidente ito. Ang kapaligiran ay naging tahimik habang pinapanood ng lahat. Narito ang salin sa Tagalog. Si Jung In ay napilitang umalis sa lugar na kanyang pinagkalooban ng maraming taon. Hindi makapaniwala ang mayaman na binata sa nangyayari. Nagmadali siyang pumunta sa ina ni Jason para tanungin ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay hindi patas na ang isang inosenteng tao. Tulad ng matandang babae ay pilit na pinaalis, lalo na't di lagi siyang nagsisikap na magtrabaho gamit ang sarili niyang lakas. Umiti lang si ginang Jason at sinabing masyado siyang inosente. Naniniwala siya na sa mundo ng negosyo, walang lugar para sa kabaitan. Bukod pa rito, ang tunay niyang layunin ay ibalik siya sa posisyon ng ikalawang tagapagmana at pagkatapos ay ipakasal ang kanyang anak na babae sa kanya upang mas lumakas ang kanilang korporasyon. Nanigas ang mayaman na binata, ang narinig niya ay nagparamdam sa kanya. Narito ang salin sa Tagalog na para siyang isang manika na kinokontrol ng iba ayon sa kanilang gusto. Pagkatapos na mapaalis ang matandang babae, desidido si Kang Soo na hanapin siya kahit hindi niya alam kung saan siya lumipat. Pinayuhan siya ni Dan-a na huwag nang mag-aksaya ng oras dahil kahit na makita niya ito, hindi magbabago ang sitwasyon. Ngunit nanatili si Kang Soo sa kanyang desisyon, sinundan niya ang mga pahiwatig at pumunta sa lungsod kung saan nakatira ang kanyang ina. Pagkatapos ng maraming taon ng pananabig, sa wakas ay nakita niya muli ang kanyang biological na ina na minsang nag-iwan sa kanya. Mayroon siyang tindahan na nagbebenta ng mga si at si. Nang silang dalawa na lang, nagpakita siya ng kaunting interes at nagtanong-tanong. Ngunit ang lahat ng galit at kapaitan sa loob ni Kang Soo ay hindi maitago. Narito ang salin sa Tagalog. Sinasabi niya sa kanyang walang pusong ina na kahit namatay na ang kanyang ama, lagi pa rin siyang iniisip nito. Ang kanyang pagiging makasarili ang nagdulot ng matinding sakit sa kanyang ama. Malamig na idineklara ni Kang Soo na mula ngayon, hindi na niya ito hahanapin kailanman. Umalis siya roon, iniiwan ang kanyang ina na nakalugmok sa sakit, hindi makapangatwiran sa mga pagkakamali sa nakaraan. Samantala, sa opisina, galit na galit ang mayaman na binata. Ibinagsak niya ang lahat ng papeles sa mesa, sumisigaw bilang paraan ng pagpapalabas ng stress. Sa sandaling iyon, tumawag si Jason at niyaya siyang uminom ng beer. Dahil sa date na ito sa kanya, unti-unting gumaan ang kanyang loob. Narito ang salin sa Tagalog. Kinaumagahan, hindi na lumitaw ang mayaman na binata sa restaurant ni Jung. Tumawag siya. Narito ang salin sa Tagalog. Ang ina ni Jason para ipaalam na magre-resign siya simula ngayon. Sinubukan niya siyang kumbinsihin, ngunit desidido na siya. Sinasabi niya na hindi na siya makapamuhay na parang isang manika na kinokontrol niya at pagkatapos ay diretsyo niyang itinapon ang kanyang telepono sa ilog. Bumalik si Kang Soo sa kanyang kwarto na may mabigat na mukha. Dumiretso siya sa kwarto, hindi pinapansin si Dan-a na nakatayo malapit. Nang mapansin niyang tahimik siya, tinanong ni Dan-a kung nakita niya ang matandang babae at kung ano ang nangyari. Nagkibit balikat lang si Kang Soo at sinabing ayos lang siya at gusto lang niyang matulog. Noong una, naniwala din si Dan-a. Ngunit nang aalis na sana siya sa kwarto, bigla siyang nakarinig ng paghikbi ni Kang Soo. Narito ang salin sa Tagalog. Punit-punit niya ang larawan nila ng kanyang ina sa maliliit na piraso. Nahihiyang sinabi ni Kang Soo kay Dan-a na umalis na. Ngunit hindi ito magawa ni Dan-a. Lumapit siya, niyakap siya at marahang inaliw. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nag-alok si Kang Soo na ihatid siya sa bahay. Ngunit pinayuhan siya ni Dan-a na manatili at magpahinga. Sa huli, nagpatuloy sa pagtulog si Kang Soo sa kanyang kwarto, sa tahimik na pag-aalala ni Dan-a. Kinabukasan, nang dumating si Dan-a
Dan-a sa opisina, hindi sinasadyang nakita niya ang babaeng eksperto na kinukurot ang pisngi ni Kang Suo. Sumiklab ang selo sa kanyang puso, ngunit dahil sa trabaho, kailangan niyang magpigil. Tapos na ang paggawa ng epi at abalang-abala si Kang Suo at ang babaeng eksperto. Narito ang salin sa Tagalog, ang babaeng eksperto ay kaswal na nagsabi na gusto niyang kumain ng masarap na pagkain ngayong gabi. Nang gabing iyon, habang kumakain si Kang Suo at ang babaeng eksperto, biglang lumitaw si Dan-a na mukhang nakakatawang lasing. Lumalabas na naisip niya ang eksena kung saan nagkakalapit si Kang Suo at ang babaeng eksperto, kaya sa sobrang lungkot, ininom niya ang buong bote ng alak. Hindi nagpakita ng inis ang babaeng eksperto. Sa halip, magalang pa siyang nagtanong kay Dan-a at dahil sa alak, biglang naging matapang si Dan-a. Hinila niya si Kang Suo sa pader, inilagay ang kanyang kamay sa pader at sinubukang halikan siya. Mabilis na hinila ni Kang Suo ang kanyang ulo, parahang sinabihan siyang huwag gumawa ng bobong bagay. Hindi sumuko si Dan-a at sinubukan niya ulit sa pangalawang pagkakataon. Narito ang salin sa Tagalog, pinigilan siya ni Kang Suo muli, pinayuhan siya na huwag gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya kapag siya ay gising na. Seryoso niyang sinabi na kung magpapatuloy siya, magagalit talaga siya. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, dumating ang kasama sa bahay ni Dan-a at hinila siya pauwi. Ang babaeng eksperto naman ay nakatayo lang at nanonood na parang may inaabangang balita. Curiously, tinanong niya si Kang Suo kung gusto ba talaga niya si Dan-a. Tiniyak ni Kang Suo na mas gusto niya si Dan-a kaysa sa babaeng eksperto. Ang tapat na pag-amin na iyon ay nagdulot ng pagkalito sa babaeng eksperto. Kinaumagahan, sa rooftop, nag-atubili si Dan-a na humingi ng tawad dahil sa bigo niyang pagsubok na halik noong nakaraang gabi. Narito ang salin sa Tagalog, gayunpaman, ngumiti si Kang Suo at sinabing napakaganda niya kapag lasing na ikinahiya ni Dan-a. Sa hapon na iyon, dumating ang babaeng eksperto sa restaurant. Masigasig na ipinagmamalaki sa lahat na tapos na ang bagong API. Mula ngayon, sa pamamagitan lang ng isang smart API, mas mararanasan ng mga customer ang mas maginhawa at profesional na serbisyo. Nagpalakpakan ang mga empleyado para batiin siya, na puno ng mga ideya para sa susunod na hakbang sa pagpapaunlad ng negosyo. Habang bumababa ang grupo sa hagdan, sinalubong sila ng sungtre, kasama ang marami pang ibang delivery man. Pagkatapos ay tatlong lalaki na may hawak na posisyon bilang abogado, accountant, at repair technician. Narito ang salin sa Tagalog, lahat sila ay minsang tinulungan ni Kang Suo, kaya sabik silang sumali sa koponan. Ang hukbo ni Kang Suo ngayon ay nakasuot ng berdeng uniforme, nagmamaneho ng modernong delivery vehicle, at mukhang napaka-profesional at kapansin-pansin. Habang sinisimulan nila ang kanilang pagde-deliver sa paligid ng kapitbahayan, ang ina ni Ji-yoon at ang mga empleyado ng restaurant ni Jung ay nagpo-promote din. Nagkita si Kang Suo at ang babae sa kalsada, at pareho silang tumangging magbigayan. Sarkastikong sinabi niya na ang pagkain ni Kang Suo ay hindi sapat, pagkatapos ay bumaling sa kanyang mga empleyado at sinabihan silang bumalik upang maghanda ng mas masarap na pagkain. Narito ang salin sa Tagalog, pagkaalis niya, ang iba pang may-ari ng restaurant na hindi gusto ang monopolyo niya ay nagsimulang magplano ng pakikipag-alyansa kay Kang Suo. Umaasa sila na matutulungan niya silang makatakas sa manipulasyon ng pamilya Jung. Magkasamang naglalakad sina Kang Suo at Dan-a habang kumakain ng simpleng tanghalian at masayang nag-uusap. Hindi sinasadya na nakita nila si Ji-yoon at inanyayahan siyang sumama. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, hindi na kinaya ni Ji-yoon ang pakiramdam ng pagiging hiwalay, kaya humingi siya ng paumanhin at umalis. Maluha-luha siyang nagpaalam kay Kang Suo na naunawaan na sa pagkakataong ito ay wala na talaga siyang pag-asa. Ang pag-aalaga ni Kang Suo kay Dan-a ay masyadong espesyal at nakikita iyon ng lahat. Narito ang salin sa Tagalog, samantala, ang mayaman na binata, mula nang mag-resign siya, ay nagpapagalagala na lang sa mga kalsada, nabubuhay sa mga tira-tirang pagkain at naghahanap ng lugar para maligo sa araw-araw. Isang gabi, habang naghahanda siyang kumain ng isang piraso ng pagkain na nakuha niya sa labas, bigla siyang pinigilan ni Ji-yoon. Sa wakas ay nakita rin siya pagkatapos ng 2 linggo. Umiiyak si Ji-yoon nang makita ang dating maayos at malinis na lalaki na ngayon ay kaawa-awa, at hinila niya siya para kumain upang lumakas. Kahit na isang simpleng mangkok lang ng noodles, iyon na ang lahat ng kaya niyang ihanda para sa kanya sa ngayon. Nangako rin si Ji-yoon na lulutuin niya ang anumang gusto niya. Nang umiti siya ng bahagya para magpasalamat, umiti siya pabalik at sinabing, "Ang cute mo." Nabigla ang mayamang anak sa palangiting ugali ni Ji-yoon dahil iba siya sa dati. Inamin niya na hindi nagtagumpay ang kanyang pag-ibig kay Kang Suo, at kung nabigo ang una niyang pag-ibig, gusto niyang maging totoo ang pangalawa. Seryosong sinabi ni Ji-yoon na susundan niya si Oh Jin-ju 24 paghahati 7. Samantala, sa kumpanya ni Choi Kang Suo, natapos ang pulong sa isang masiglang kapaligiran. Pagkatapos noon, tumawag ang mga kaibigan niya upang ipaalam na nagde-deliver si Lee Dan-a sa isang kakaibang eskinita. Walang pag-aalinlangan, nagmamadaling tumakbo si Choi Kang Suo kasama ang kanilang amo. Lumabas na nagpunta si Lee Dan-a para maghatid ng order sa may-ari, ngunit naakit siya ng dating gang sa isang abandonadong bodega. Ang lalaking dating siga ay nakagapos ngayon, walang makakatulong. Sa kabutihang palad, dumating sina Choi Kang Suo at ang amo sa tamang oras. Sumama rin sa kanila si Lee Dan-a para labanan ang mga gangster. Sa kanilang kabataan at makatarungang espiritu, sa lalong madaling panahon, tumakbo ang mga hoodlum sa iba't ibang direksyon. Walang seryosong nasugatan, niyakap ni Choi Kang Suo si Lee Dan-a, huminga ng maluwag nang makita siyang ligtas. Sa yakap na iyon, nakaramdam si Lee Dan-a ng kakaibang init. Pagkatapos ng makapangyarihang yakap na iyon, lalong naging malapit ang dalawa. Kinabukasan
Kinabukasan, naglakad-lakad sila sa tabi ng ilog. Ibinahagi ni Lee Dan-a na dahil kay Choi Kang-soo, nagsimula siyang maniwala sa kabutihan ng mundo na ang mabubuting tao ay gagantimpalaan. Ngunit, hindi nagtagal, napansin ni Choi Kang-soo na balak pa ring umalis ni Lee Dan-a. Ayaw niya siyang pigilan na abutin ang kanyang pangarap, ngunit nagdurusa siya sa isipin na mawawala siya sa kanyang buhay. Seryoso niyang hinawakan ang kanyang kamay at nagtanong, hindi ba niya siya kayang mapasaya? Pagkatapos ay mariin niyang sinabi na umaasa siyang hindi siya aalis, kundi mananatili at makakasama siya. Umiyak si Lee Dan-a at sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinila siya ni Choi Kang-soo at mahigpit siyang niyakap, humiling muli sa kanya, nangangakong babaguhin niya ang isip niya. Habang umiiyak, tumango si Lee Dan-a bilang pagsang-ayon, nagagalak si Choi Kang-soo at inilagay sa kanyang labi ang isang banayad at puspos ng pag-ibig na halik. Matapos ang matamis na unang halik, pagbalik sa bahay, ang pangunahing magkasintahan ay nagpuyat na nag-iisip sa isa't-isa. Masaya si Choi Kang-soo na napigilan niyang umalis ang kanyang kasintahan, habang sinabi ni Lee Dan-a sa sarili na hindi na siya pupunta sa ibang bansa. Mula nang natagpuan ni Lee Ji-yoon ang mayamang anak, natapos ang kanyang paglalakbay. Ibinigay ni Lee Ji-yoon ang bank card sa kanya, ngunit ginamit ng mayamang anak ang pera sa isang pampublikong paliguan. Hindi ito kinaya ni Lee Ji-yoon, kaya tumakbo siya sa paliguan para pigilan siya. Pagkatapos ay pinagapos siya ng dalawang pribadong tiktik at pinilit na umalis. Pinilit ni Lee Ji-yoon si Oh Jin-ju na manatili sa kanyang tabi dahil ayaw niyang makitang bumagsak ang mayamang anak muli. Sa ganitong paraan, nagsimula ang mainit na buhay ni Lee Ji-yoon at ng mayamang anak. Laking pasasalamat ng mayamang anak sa pag-aalaga ni Lee Ji-yoon. Ngunit para sa isang lalaki, hindi matagumpay ang pamumuhay na umaasa sa isang babae. Ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at natuklasan sa isang umaga nang bumalik si Lee Dan-a mula sa pamimili at aksidenteng nahuli sila. Nabigla siya na mayroon ng bagong kasintahan si Lee Ji-yoon ng ganoon kabilis. Nahihiya ang mayamang anak na nahuling kasama si Lee Ji-yoon. Sa kabilang banda, patuloy na mahina ang negosyo sa food street. Nagtanong si Choi Kang-soo at nalaman na halos wala nang kumakain sa food street. Karamihan sa mga customer ay kumakain na sa mga restaurant. Bukod pa rito, hindi na pinahintulutan ng bangko na i-renew ang kanilang loan. Sinasabing balak ng may-ari ng bahay na doblehin ang upa sa susunod na buwan. Ngayon, nagkasalubong sina Choi Kang-soo at Lee Dan-a kina Lee Ji-yoon at sa mayamang anak na namimili sa kalsada. Nag-usap ng pribado sina Choi Kang-soo at ang mayamang anak ng ilang sandali. Sinabi ng mayamang anak kay Choi Kang-soo na ang kasalukuyang sitwasyon ay isang pamilyar na taktika ng korporasyon. Una, ginamit nila ang diskarte sa mababang presyo upang talunin ang mga kalapit na tindahan at itulak palabas ang maliliit na tindahan. Ang mga individual na negosyo ay isa lamang magulong pulutong na mabilis na mag-urong. Hintayin lamang na mag-urong ang maliliit na tindahan at tataasan nila ang presyo. Nang hanggang sa ikatlong bahagi ay mas mataas kaysa sa orihinal na presyo. Kung makakaya nilang manatili sa loob ng kalahating taon, ang restaurant ay babagsak dahil sa interes ng bangko. Nang marinig ito, nagkaroon ng pag-asa si Choi Kang-soo at kailangan niyang manalo sa laban na ito. Una, naghanap siya ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bangko upang tulungan silang makakuha ng loan. Para sa problema sa upa, naghanap din siya ng mga may-ari ng lupa. Tinipon sila at sinabing kung itataas nila ang upa, aalis ang mga tindahan at hindi na rin sila makakapag-upa. Nalutas ang dalawa sa pinakamahirap na problema. Ang tanging natitira ay ang problema sa mga sangkap. Inakala ni Choi Kang-soo na magiging mas mahusay ang lahat, ngunit ayaw ng mga may-ari ng tindahan na samahan siya para kalabanin ang korporasyon. Kung matatalo sila, mawawala ang lahat at sa sandaling ito ay dumating ang amo at dinala sila kay Choi Kang-soo. Lumabas na nakumbinsi ni Choi Kang-soo ang mga lokal na may-ari ng sakahan na unahin ang pagbibigay ng mga lokal na gulay sa mga tindahan at idineklara na hindi sila kailangang magbayad para sa mga sariwang, malinis na sangkap. Kapalit ng pagbabawas ng presyo upang tumugma sa itinakdang presyo ng Jung Restaurant. Magkasamang ipinaliwanag ni Choi Kang-soo at Lee Dan-a sa grupo ng mga may-ari ng restaurant na tinutulungan nila ang lahat na makapagpatatag ng kanilang negosyo sa sarili nilang lupain. Sa isyu ng upa, si Choi Kang-soo ang mamamahala rito. Ngayon, lahat ay nasa iisang bangka, kaya sila ay magkakasamang mabubuhay o magkakasamang mabibigo. Pagkatapos ng paghikayat, umayag ang mga may-ari ng restaurant at masayang umalis. Binigyan sila ng amo ng isang dekal na may logo ng delivery team upang ilagay sa kanilang mga tindahan. Sa Jung Restaurant Company, galit ang manager at nagtatanong kung bakit biglang bumaba ng husto ang benta. Samantala, ang delivery team ni Choi Kang-soo ay dumagsa ang mga order. Hindi siya nasisiyahan, kaya nagdesisyon siyang mag-isip ng paraan para sirain ang team ni Choi Kang-soo. Sa meeting room, tuwang-tuwa ang team ni Choi Kang-soo. Salamat sa kanyang diskarte, dahan-dahang bumalik ang mga order. Ibinunyag din ng mahirap na binata ang isang kapansin-pansing impormasyon. Isang malaking construction company na tinatawag na Sanjin ang naghahanap ng malaking supply ng pagkain para sa kanilang mga empleyado. Dahil ang plano na magtayo ng hiwalay na kainan ay nakansela dahil sa kakulangan sa espasyo. Nasiyahan si Choi Kang-soo nang marinig ang balita dahil ito ang landas na gusto niyang tahakin, ang maging isang supplier ng malinis na pagkain sa mga negosyo at restaurant sa kapitbahayan. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang Jung Restaurant at agad nilang pinuntirya ang proyektong ito
para magbid. Dumating si Lee Ji-yoon sa kumpanya upang maghanap ng trabaho para sa mayamang anak. Nakita niyang may ambisyon ang mayamang anak, ngunit dahil sa mga nakaraang kaganapan, nahihiya siyang lapitan si Choi Kang-soo. Maaga kinabukasan, binigyan ni Lee Ji-yoon ang mayamang anak ng telepono at tumakbo. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap ng tawag ang mayamang anak na humihiling sa kanya na magulat kaagad sa kumpanya. Matapos marinig ito, napagtanto ng mayamang anak na tinutulungan siya ni Lee Ji-yoon. Sa sandaling ito, dumating sina Choi Kang-soo at ang iba pa upang harangin siya. Hinikayat siyang sumali at inanyayahan siyang makibahagi sa kaganapan. Ang mayamang anak ay nagsilbing maskot, ang amo ay nag-organisa ng mga laro, at ang tatlong tauhan ay nagsuot ng katawa-tawang mga damit. Naging matagumpay ang kaganapan na nagpalaganap ng reputasyon ng food street. Inalok din ni Choi Kang-soo ang mayamang anak na samahan siya sa bidding kung sakaling may mahihirap na tanong na nangangailangan ng tulong. Kinabukasan, formal na nagsimula ang bidding ng Sanjin Corporation. Pagkatapos ng botohan, lahat ng partido ay sabik na naghintay sa resulta. May kabuuang 4 na kumpanya ang lumahok at pagkatapos bilangin ang mga boto, narito na ang resulta. Ang strongest delivery man ay nanalo sa proyekto na may 787 boto, na malayo ang agwat sa iba pang mga kalaban. Galit na galit ang manager ng Jung Restaurant, nagbigay na nakamamatay na tingin kay Choi Kang-soo bago lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Sa panig ni Lee Ji-yoon, sinibak ng kanyang ina ang lahat ng mga manager maliban sa babaeng manager. Ang pagnanais na talunin si Choi Kang-soo ay nagpatindi sa pagiging masama at mapanlinlang ng ina. Habang nalulunod si Choi Kang-soo sa liwanag ng pag-ibig at karera, ang manager ng Jung Restaurant ay tahimik na nagpaplano ng kanyang mga scheme. Bumuo siya ng sarili niyang delivery team, pagkatapos ay ni-blackmail si Sung Jae na gusto siyang kuhanin kasama ang buong grupo. Kung hindi, isasampa niya ang kaso laban sa kanya sa paghampas sa mayamang anak. Hindi pumayag si Sung Jae, kaya nagbanta siya na gagamitin niya ito para takutin si Choi Kang-soo. Ginampanan ni Sung Jae ang papel ng kontrabida. Iniwan ang kumpanya para magtrabaho sa Jung Restaurant. Kinabukasan, nanlaki ang mata ng buong team ni Choi Kang-soo nang makita nila ang army ng mga tagahatid ng Jung Restaurant. Ang pinakakashock sa kanila ay sumali si Sung Jae sa grupo ng mga kaaway ni Choi Kang-soo. Hinarang siya ni Choi Kang-soo at tinanong kung ano ang dahilan. Nag-imbento si Sung Jae ng kwento na gusto niya ng mas maraming pera at ang Jung Restaurant ay nagbayad ng presyo na hindi niya matanggihan. Nakita ni Lee Dan-a ang sitwasyon at sinabi, dahil kay Sung Jae, nakulong si Choi Kang-soo at ngayon ay sumuko siya sa kalaban. Nagpakita si Sung Jae ng kalupitan, sinasabing ayaw niyang magtrabaho para sa isang amo na masyadong malambot ang puso at nakikialam lamang sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Naguluhan ang grupo nang malaman na umalis si Sung Jae sa kumpanya dahil sa malaking halaga ng pera. Nagtiwala pa rin si Choi Kang-soo sa kanyang matagal ng kaibigan, iniisip na nabantaan si Sung Jae. Nagpatuloy ang plano ng manager. Sa pagkakataong ito, mas matindi siya na nag-utos sa kanyang mga tauhan na lihim na tanggapin ang mga imported na sangkap at ihalo ang mga ito sa mga lokal na sangkap. Ang aksyon na ito ay nagpahiwatig na ang pagkain sa mga lokal na restaurant ay marumi. Nang dumating ang mga eksperto sa merkado para mag-imbestiga, sinabi nilang ang pagkain ay hinaluan ng mga sangkap na imported mula sa China. Nagulat ang grupo ng mga tindero sa akusasyon at nagpanik si Choi Kang-soo nang marinig ang balita. Hindi niya maintindihan kung bakit ang malinis na pagkain ay nahaluan ng mga peking sangkap. Samantala, lalong kumalat ang mga negatibong tsismis. Narinig ng Sanjin Corporation ang balita at nais nilang kanselahin ang kontrata. Naglagay si Choi Kang-soo ng isang karatula na may taos-pusong paghingi ng tawad sa labas at lumuhod sa tabi nito buong araw. Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa kanyang katapatan. Tanging si Lee Dan-a ang dumating na may payong at mahinahon na sinabing huli na at dapat nang umuwi si Choi Kang-soo. Dumating ang mga may-ari ng restaurant at sinisisi si Choi Kang-soo. Sinabi nila na siya ang supplier ng mga sangkap at pinaghihinalaan na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging tunay ng mga ito na gusto lamang kumita mula sa api sa halip na talagang maniwala sa kalidad ng pagkain. Sa harap ng mga malulupit na salitang iyon, hindi tumugon si Choi Kang-soo at hindi kinaya ni Lee Dan-a. Lumabas siya at sumigaw. Sinasabi kung paano nag-alala at tumulong si Choi Kang-soo sa mga may-ari ng restaurant sa buong panahong iyon. Kahapon lang, tinawag pa nila siyang bayani, ngunit ngayon na may nangyari, nagbago ang kanilang ugali. Sinumbatan ni Lee Dan-a ang makasariling grupo ng mga tao na nag-iisip lamang sa kanilang personal na kapakinabangan. Pagbalik sa kumpanya, ipinaalam ng lahat kay Choi Kang-soo na opisyal ng kinansela ng Sanjin Corporation ang kontrata. Parang domino effect, mabilis na bumagsak ang lahat. Walang nag-order kaya walang delivery. Nagsimulang pag-isipan ng mga delivery man ang kanilang kinabukasan dahil nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Nakita ni Lee Dan-a ang mahirap na sitwasyon at gusto niyang gamitin ang kanyang naipong pera upang tulungan ang kumpanya at ang kanyang kasintahan. Siyempre, hindi pumayag si Choi Kang-soo. Nangako siyang pasasayahin si Lee Dan-a, ngunit ngayon ay nagpapahirap pa siya. Ang tuloy-tuloy na mga trahedya ay nagtulak kay Choi Kang-soo na tumakas sa realidad. Umalis siya at nag-iwan ng sulat para kay Lee Dan-a na umaasa na lilipat siya sa SEA, gaya ng orihinal niyang hangarin. Masakit ang puso ni Lee Dan-a nang matanggap ang sulat. Sa kadiliman ng gabi, tumakbo si Lee Dan-a sa mga kalye na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit walang silbi. Sumakay na si Choi Kang-soo sa tren at umalis na sa lungsod. Dahil hindi niya makita ang kanyang kasintahan, tumawag si Lee Dan-a sa grupo ng mga delivery man at pati na rin kay Sung Jae. Samantala, sumakay siya sa tren para hanapin si Choi Kang-soo. Nagmamadaling tinipon ng amo ang 500 delivery man para hanapin siya sa buong Seoul. Dumating si Lee Dan-a sa hometown ni Choi Kang-soo. Tama ang hula niya, bumalik siya sa kanyang lumang bahay
bahay kung saan nakatira pa ang kanyang ama. Tumakbo siya, sinampal siya at sinumbatan kung bakit siya umalis nang walang paalam. Hindi pa nga siya nagsasabi ng masama sa kanya, bakit siya susuko dahil lang sa ilang pagsubok. Sa kumpanya, masayang masaya ang manager nang malaman niyang umalis na si Choi Kang-soo. Nasiyahan siya sa matagumpay niyang planong pagsira. Patuloy siyang nag-uutos sa kanyang mga tauhan na hikayatin ang mga delivery man ng team ng amo na magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, maliban sa dalawang walang kwentang kabataan na may utang na kailangang magtrabaho, tumanggi ang mahirap na binata. Sa probinsya, patuloy na kinukumbinsi ni Lee Dan-a ang kanyang kasintahan na bumalik. Ipinakita niya ang kanyang telepono at sinabi sa kanya na kung tungkol sa pera, hindi niya kailangang mag-alala. Ang kumpanya ay mayroon na ngayong higit sa 300 milyon. Ang pera na ito ay nagmula sa mga donasyon ng mga delivery man, ang mga taong tinulungan ni Choi Kang-soo. Ginawa nila ang lahat upang bumalik siya. Sa kumpanya, naimbestigahan ng mahirap na binata ang pagpapalit ng mga sangkap. Nagpunta siya sa restaurant kung saan natuklasang may dayuhang sangkap ang pagkain at humiling na tingnan ang kamera. Doon ay may eksena kung saan ang mga empleyado ng manager ay nakikipagkita sa may-ari ng restaurant, ngunit biglang pinatay ang video recording. Bagamat hindi malinaw ang ebidensya, naniniwala ang mahirap na binata na ito ay gawa-gawa ng Jung Restaurant. Salamat sa paghikayat ni Lee Dan-a, sa wakas ay bumalik si Choi Kang-soo sa kumpanya. Sa opisina, nagdaos siya ng pulong, nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama na nag-ambag ng pera upang mailigtas ang kumpanya. Bumalik din si Sung Jae pagkatapos mapanood ang video, kasama ang dalawang walang kwentang kabataan. Bukod sa paghahatid ng pagkain, nagbibigay din ang team ni Choi Kang-soo ng mga serbisyo sa paghahatid tulad ng mga gamit at damit. Mabilis na nakabangon ang kumpanya at muling naging malakas. Ikinuwento ng mahirap na binata ang video tungkol sa pagpapalit ng pagkain ng Jung Restaurant. Galit si Choi Kang-soo, ibinigay ang video sa manager na humihiling na gumawa siya ng pampublikong pahayag upang hindi maunawaan ang kanyang kumpanya. Sa halip na suriin ang sarili, sinibak ng ina ni Lee Ji-yoon ang tapat na manager at sinisi siya sa lahat. Sinamantala ni Choi Kang-soo ang pagkakataon na ito at hinikayat ang manager na sabihin ang buong katotohanan. Sa pahayag na ito, naging mas maingat ang Sanjin Corporation sa manager. Ngunit hindi pa kinansela ang kontrata dahil hindi sapat ang ebidensya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw, lumabas sa balita na may mga palatandaan ng iligal na negosyo ang kumpanya ng manager. Natagpuan din ang recording tungkol sa paghahalo ng mga dayuhang pagkain. Agad na kinansela ng Sanjin Corporation ang kontrata sa Jung Restaurant. Dahil dito, muling sumigla ang kumpanya ni Choi Kang-soo at hindi na ito kasing bagal tulad ng dati. Sinasabing ang mga masasamang gawa ay may masamang gantimpala, hindi lang nawala ng kontrata ang mga magulang ni Lee Ji-yoon, kundi nagkaroon din sila ng malaking utang. Sa huli, nalugi ang manager at selyado ang kanilang bahay. Nais lamang ni Lee Ji-yoon na hikayatin ang kanyang ina na bawasan ang kanyang ambisyon dahil hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Ang pag-ibigan ni Choi Kang-soo at Lee Dan-a ay lalong naging maganda. Naghugas sila ng mga pinggan ng magkasama, pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Naayos din ni Choi Kang-soo ang kanyang sama ng loob sa kanyang biological mother nang malaman ng kanyang nakababatang kapatid na siya ang kanyang kuya. Nagulat siya at umiyak, ngunit sa huli ay naging masaya. Sa huling eksena ng pelikula, nag-aaral si Lee Dan-a sa universidad at naghihintay sa kanya si Choi Kang-soo sa labas ng gate. Naghalikan ang dalawa bilang senyales ng isang magandang kinabukasan.